Magandang araw mga manonood. Sa kwentong ito, ibabahagi ko ang kasaysayan ng isang natatanging kumpanya ng motorsiklo. Nagsimula sila sa paggawa ng makina at eroplano at kalaunan ay motorsiklo. Pinakatapat sa boxer engine ang kanilang mga inhinyero. Sa isang tiyak na panahon, ang kumpanyang ito ay gumagawa ng pinakamahusay na mga racing na motorsiklo at pati na rin ng pinakamahusay na mga pangmilitar. Ang mga lokal na Ural at Dnieper ay nagmula sa isang pre-war na modelo ng motorsiklo ng kumpanyang ito. Bukod pa rito, ang brand na ito ang nag-imbento ng klase ng motor na tinatawag na Tour Enduro. Ang pangalan ng kumpanyang ito ay BMW. Bayerische Motorenwerke. Bihira ang motorsiklo na walang epekto sa tao, may humahanga at nagnanais nito, habang ang iba ay tingin dito'y sirain at walang kwenta. Ilan lang ang neutral na opinyon. Alam mo ba kung bakit di bumabate ang mga naka-BMW sa isa't isa? Nagkita na sila kaninang umaga sa service center. Biro lang yon, simulan na ang kwento. Nasa Krasmoto Channel kayo, enjoy manood! Si Ernst Henne, isang Vatican rider, ay nagtala ng 12 bagong pandaigdigang record gamit ang BMW motorsiklo niya. Isang motorsiklo na lang na may riot ang natira sa karera dahil sa malas sa umpisa. Malayo pa rin sa likuran, parang roller coaster ng damdamin. Sa tingin ko, yun ang pinakaangkop na paglalarawan. Ang bagong BMW na may 24 na litrong tangke, kardan transmisyon, 2 silindrong boxer engine at dekuryenteng starter. Ранее история BMW никак не была. Walang kinalaman ang maagang kasaysayan sa motorsiklo at maraming tao at kumpanya mula sa industriya ng abyasyon at paggawa ng makina ang konektado rito. Ang kasaysayan ng kumpanya ay nagsimula kina Karl Rapp at Gustav Otto. Si Karl Rapp, ipinanganak noong 1882, nagsimula ang kanyang karera bilang inhinyero sa Zust. Noong 1908 naging technical director siya sa Daimler-Benz. Hanggang 1912 at namunyo sa isang sangay ng Flugwerk Deutschland GmbH. Ang Flugwerk ay gumagawa at nagbebenta ng mga eroplano, pati na rin nagdidisenyo at gumagawa ng mga espesyal na kagamitan para sa mga paliparan. At si Karl Rapp ang aktual na namamahala sa kumpanya. Noong 1913 nagdesisyon ang mga shareholder na itigil ang produksyon, kaya binili ni Rapp ang pasilidad at nagtayo ng sariling kumpanya. Abala si Carr sa paggawa ng internal combustion engine at pinangarap niyang gawin ang mga makinang ito hindi lang para sa mga eroplano, kundi pati sa mga kotse. Ang pangalawa ay ipinanganak noong 1883 at anak siya ni Nikolaus Otto, ang taong lumika ng 4-stroke na internal combustion engine. Namana ni Gustav Otto ang hilig sa makina at technical na bagay mula sa kanyang ama na namatay ng 7 taong gulang pa lang si Gustav. Pagkatapos mag-aral, natrabaho si Otto Jr. sa Bayerische Auto Garage sa Munich at sumali rin sa mga karera ng kotse at motorsiklo. Ngunit tunay na nabighani ang batang inhinyero sa bagong abyasyon. Dahil tanyag ang kanyang ama, laging pinapatunayan ni Gustav ang sarili, ngunit hirap siyang makawala sa anino ng kanyang sikat na ninuno. Noong 1910, itinatag niya ang sarili niyang kumpanya na Gustav Otto Flugmaschinenfabrik. Gumawa rin siya ng eroplano. Nagsimula ang unang digmaang pandaigdig noong 1914. Ang digmaan ay hindi lang kamatayan at pagkawasak, kundi nagtutulak din sa pag-unlad ng ilang industriya. Isa sa mga ito ay ang bagong sibol na industriya ng abyasyon. Malaking pundo ang inilaan ng Estado para sa pagdevelop ng makina at eroplano. Hindi nakapagtataka na maraming inventor, industrialista at kumpanya ang napapakita ng imbensyon at prototype sa kliyente sa larangang ito. Layunin nilang makuha ang mas malaking bahagi ng kontrata ng gobyerno. Sa kaguluhan, may mga kumpanyang nabubuo, nagsasanib at nagsasara. Nagsimula ang lahat noong 1913 sa ideya ng pagsasanib ng dalawang kumpanya, Rapp Motorenwerke at Otto Flugmaschinenfabrik. Hindi naging matagumpay sa negosyo sina Rapp at Otto kahit na naging maganda ang simula ng mga proyekto ni Otto. Palagi siyang nakakaranas ng mga problema kaugnay ng kakayahang kumita ng produksyon, pati na rin sa pagkuha ng kita. Sa madaling salita, magaling na inhinyero at technician si Gustav, pero pagdating sa paghawak ng pera at pamamahala ng produksyon, hindi siya ganoon kagaling. Habang tumatagal ang digmaan, lumala ang problema sa produksyon at noong 1915 inirekomenda kay Otto na isabansa ang kumpanya. Sa huli, gumawa ang pamahalaan ng konsorsyum. Nagambagan ang mga kasali at sinabi kay Gustav na tigilan ang kalokohan niya at sundin na lang nila ang gusto nila. Sa ganitong paraan, noong 1916, itinatag ang kumpanyang Bayerische Flugzeugwerke AG o BFW sa madaling salita. Noong 1917 may 2,400 tao ang nagtatrabaho sa pabrika at 200 eroplano ang ginagawa ng kumpanya bawat buwan.
Kay Rapp, naranasan din ang ganoong sitwasyon. Pumirma ng kontrata ang kanyang kumpanya sa mga Austriano para sa 600 makinang panghimpapawid. Ngunit hindi natuloy ang delivery dahil sa kakulangan ng organisasyon. Napilitan si Rapp na magbitiw sa tungkulin. Gayunpaman, ang opisyal na dahilan ay sinasabing dahil sa mga problema sa kalusugan. Dinaglaon, nireorganisa ang Rapp Motorenwerke na humantong sa pagkatatag ng Bayerische Motorenwerke GmbH, ang kilalang-kilala nating BMW. Ang naging punong direktor ng kumpanya ay si Franz Josef Popp na noong taong 17 ay kumuha ng batang inhinyero ng paggawa ng makina na si Max Fritz. Ngayon, tandaan natin ang pangalan ni Max Fritz dahil siya ang dapat pasalamatan sa paggawa ng unang BMW motorsiklo. Natalo ang Alemanya sa unang digmaang pandigdig at ipinagbawal ng kasunduang Versailles sa kanila ang paggawa ng eroplano at makinang panghimpapawid. Maaring naging delikado ang panahong ito para sa mga kumpanyang nabanggit. Para mapanatili ang produksyon, kailangan nilang agad matutunan gumawa ng legal na produkto. Ang sagot ay lisensya para gumawa ng mga sistemang preno ng tren mula sa Knorr-Bremse AG ng Berlin. Umunlad ang negosyo at bimili ng taga-Berlin ang BMW. Noong panahong iyon, posible sanang mawala na ang BMW sa ibang kumpanya, pero hindi ito nangyari. Si Camillo Castiglioni, dating pangunahing shareholder at negosyanteng Austriano, ay naramdaman na malapit nang alisin ang mga limitasyon ng mga nagwagi at maaari nang bumalik sa pagdidisenyo ng makinang pang-eroplano. Noong 1922, binili niya sa Knorr-Bremse ang karapatan sa tatap at bahagi ng produksyon, lalo na kung saan ginagawa ang mga piyesang hinulma sa aluminyo at binubuo ang mga makina. Bago pa 1922 na natiling buhay ang BMW sa paggawa ng malalaking 4 na silindrong inline na makina para sa truck, traktora at bangka. Noong panahong iyon, may isang batang inhinyero na nagngangalang Martin Stoll na nagtatrabaho sa kumpanya. Kapag libre siya sa trabaho, mahilig si Martin magmaneho ng British na motorsiklong Douglas. Isang araw, naisipan ni Stoll na gumawa ng eksaktong kaparehong makina tulad ng nasa kanyang Douglas. Maaring ikabit ang makinang ito sa magaan na sasakyan gaya ng motorsiklo o maliit na eroplano. Dahil sa magandang hatak, binaklas, pinag-aralan at kinopya ang makinang British na may kaunting pagbabago. At dito isinilang ang makinang BMW M2 B15. Hindi ito nakaw, hindi lang binayaran. Sa puntong ito, tanong ko, nasaan na yung mga komentador na laging nagpapaalala na ang Ural at Dnieper na motorsiklo ay galing sa BMW? Oo, totoo naman. At ang unang BMW na makina ay kinopya rin sa British na Douglas. Malabo na agad pumunta si Martin Stoll sa Bristol pagkatapos ng unang digmaang pandigdig para sa kasunduan sa lisensyadong produksyon. Ang M2B15 ay isang 500 kubikong side valve na boxer na may pinakamataas na lakas na 6 at kalahating kabayo. Agad sumikat sa Alemanya ang makina dahil sa pagiging maasahan at kinis ng takbo. Di nagtagal, ginamit ang disenyo ni Stoll sa mga motorsiklo ng Gelius, Bison, SMV, Corona, Hoka at lalo na sa matagumpay na Victoria kung saan magtatrabaho si Martin Stoll. Sa lahat ng sasakyang ito, ang makina ay ini-install gaya ng sa kilalang motorsiklo na Douglas. Balik tayo kay Camillo Castiglioni. Sa simula ng dekada 20, kinatawan niyang halos patay na kumpanyang abyasyon na Bayerische Flugzeugwerke AG, BFW. Itinatag ni Otto ang kumpanya at matapos ang digmaan, naglabas ito ng maliit na serye ng Gelius motorsiklo. Pinag-isa rin ang BMW at BFW sa ilalim ng pangalang BMW. At ang punong direktor na si Franz Josef Popp at ang punong taga-disenyo na si Max Fritz ay binigyan ng utos na simula ng paggawa ng mga motorsiklo gamit ang kasalukuyang mga pasilidad. At dito, magagamit ang kinopya ni Martin Stoll na British na Boxer. Doon ito ang komplikadong kasaysayan ng BMW. Hindi nalampasan ni Gustav Otto ang kanyang ninuno. Ang mga kabiguan niya sa paggawa ang nagdulot ng matagal niyang depresyon. Si Gustav ay na-confine sa psychiatric hospital noong 1915. Ngunit nang gumanda ang kanyang kalagayan, sinubukan niyang pumasok sa paggawa ng sasakyan. Ngunit ang sunod-sunod na pagsubok sa buhay ay muling nagdulot ng depresyon at noong 1926 sa edad na 43, nagpakamatay si Gustav. Si Max Fritz, punong inhinyero ng BMW,
ay tumulong sa paggawa ng unang motorsiklo ng kumpanya. Pwedeng piliin ni Max ang pinakamadaling paraan at ipakita sa publiko ang disenyo na kahawig ng motorsiklo ng Victoria o Julius. Ngunit naging medyo iba ang lahat. Bago magbuo, inaral muna ni Castiglioni, Pop at Fritz ang motorsiklo ng Julius na gawa ng BFW na kanilang nakuha. Matapos ang maikling pagsusuri, nagbigay si Fritz ng hindi magandang hatol. Ang pinakamabuting gawin sa Julius ay ilubog ito sa lawa. Ganito yan, ipaliwanag ko ng malinaw. Ikaw ay ilulubog, tapos ako naman ay iinom ng tasa ng tsa. Pinakinggan ng mga namumuno ang taga-disenyo at binigyan siya ng buong kalayaan sa pagdisenyo ng unang BMW motorsiklo. Lahat ng libreng oras at atensyon ni Fritz ay inilaan niya sa proyekto ng bagong makina at may sarili pa siyang drawing board sa bahay. Sa loob ng isang buwan, halos mula sa wala, nabuo niya ang buong disenyo ng motorsiklo sa totoong sukat. Makina lang ang kinuha ni Fritz mula sa Julius bilang basehan, inikot ng 90 degree, pinagsabay ang crankshaft axis sa pahabang axis ng motorsiklo at pinaganda ang paglamig ng mga silindro. Ganon din ang ginawa ng Ingles na si Grenville Bradshaw sa kanyang ABC gamit ang tahalintulad na makina noong 1911 pero nagdagdag siya ng angular reducer sa disenyo para mapatakbo ang likurang gulong gamit ang kadena. Ibang paraan ang pinili ni Fritz. Gumamit siya ng shaft drive papunta sa gulong, hindi kardang, dahil matigas pa ang suspensyon ng likurang gulong. Ang 3 bilis na transmisyong mano-mano ay matibay na nakakabit sa makina. Ang shaft transmission ang magiging mahalagang tampok ng kumpanya. Lahat ng modelo ng motorsiklo ng BMW ay nilagyan nito mula noong 1923 hanggang 1974 at 1970 isang taon na sunod-sunod. Ang 500cc na makina ay kayang gumawa ng 8 at kalahating lakas kabayo sa 3,000 at 300 revolusyon kada minuto. Mayroon itong parsukat na sukat na 68 sa 68 na milimetro. Umiikot ang crankshaft ng makina sa roller bearings. Ang bagong tampok ng R32 ay ang sistemang sirkulasyon ng pampadulas. Noong panahong yon, karaniwan sa motorsiklo ang sistemang sinusunog ang langis. Ang duplex na frame ng motorsiklo ay gawa sa bakal na tubo na hinangin gamit ang teknolohiya noong dekada 20 ng nakaraang siglo. Kinopya mula sa Indian Motorcycles ang harapang maikling braso na fork na may leaf spring bilang elementong pampasuspensyon. Ang preno na dating shoe type ang disenyo ay gumagaan na lang sa likurang gulong. Dahil mahina ito, naglagay sila agad ng drum brake sa harapan. Ang debut ng BMW R32 ay naganap noong ika-28 ng Setyembre, 1923 taon sa motor show sa Berlin at hindi nagtagal ay nagkaroon din ng internasyonal na presentasyon sa Paris. Ito ang isa sa pinakamahal na motorsiklo sa Alemanya, 2,200 Reichsmark, kaya medyo mababa ang demand. Sa isang taon, nakabenta sila ng halos 1,000 unit. Gayunpaman, pinuri ang makina dahil sa pagiging maasahan nito. At kahit na may katamtamang lakas ng makina, dahil sa magaan nitong timbang na 122 kilo, ang 32 ay may katanggap-tanggap na arangkada. Sa simula, mga makinang pang-eroplano, hindi motorsiklo, ang nagligtas sa kumpanya. Ibinenta ni Castiglioni ang lisensya sa mga Czech at dinaglaon ay nagpasimula ng malawakang pag-export sa Unyong Sobyet at sa huli ay natutunan din ng Sobyet gawin ito sa ilalim ng lisensya. Sa kalagitnaan ng dekada 20, nagsimulang lumitaw ang mga motorsiklo sa kalsada ng Rusya. Sa pambansang pagsubok ng mga sasakyan at motorsiklo noong 1925 kabilang sa 28 motorsiklo ng 23 tatak ang BMW R32. BMW R32. Batay sa resulta ng takbuhang yon, tumanggap ng pilak na tropeo si Alexander Mahurin, driver ng makinang ito. At sa ulat, partikular niyang pinuri ang pagkakaayos ng mga silindro na nagbibigay ng pantay-pantay na paglamig sa mga ito. Sa isang hiwalay na talata, gusto kong sabihin sa inyo ng kaunti tungkol sa mga pangalan ng produkto ng kumpanyang BMW. Halimbawa, ang pangalan ng makina na M2B15 ay mukhang medyo misteryoso, pero hindi para sa mga nakakaalam. Kailangan lang itong hatiin sa mga bahagi. Ang M ay nangangahulugang motor, 2 bilang ng mga silindro, B, serye, 15, numero ng proyekto. Nanatiling ganito ang paraan ng pagbibigay ng pangalan ng kumpanya mula nung gumagawa pa sila ng makinang pang-eroplano. Bakit halos lahat ng modelo ng motorsiklo ng BMW ay nagsisimula sa letrang R? Simple lang. Simula kalagitnaan ng dekada 20, may regulasyon sa pagbibigay ng pangalan sa kagamitan. Bago ang numero ng proyekto, may partikular na letra. Motor, M. Transmisyon, G. Mula aleman getriebe. Frame ng motorsiklo, R. Mula aleman ramen. At chassis ng sasakyan, F. Fahrgestell. Шин F. Fahrgestell. Ganito ipinangalan ang unang kagamitan ng BMW at ang mga sumunod pa rito.
Nang mapasama ang frame ng bagong motorsiklo sa proyekto, binigyan ito ng numerong R32. Ang makina ay tinawag na M2B33 na kalaunan ay naging M33. Ang transmisyon ng motorsiklo ay tinatawag na G34. Ang panloob na numero ng proyekto ng Balangkas ay opisyal na idinagdag sa komersyal na pangalan na BMW R32. BMW R32. Mula noong 1923 hanggang 1926, 3,000 na po na motorsiklo ng BMW R32 ang inilabas. BMW R32. Para sa kahit anong tatak ng motorsiklo, ang tagumpay sa motorsport ay nagdudulot ng kasikatan at pagkilala na positibong nakakaapekto sa benta, kasaganaan ng kumpanya at mga susunod na pag-unlad. Seryoso na ang BMW sa paglahok nila sa karera. Hindi angkop ang unang modelo ng kumpanya para manalo. Kaya gumawa sila ng sports na modelo gamit ang teknolohiya at karanasan nila sa paggawa ng makinang panghimpapawid. Mula noong 1923 si Rudolf Schleicher, isang lisensyadong inhinyero at aktibong motorcycle racer, ay nagtrabaho sa BMW. Siya ang nanguna sa pagpapatupad ng proyekto. Noong 1924 handa na ang modelong R37 at ipinakita ito sa publiko noong Disyembre. Ngunit bago iyon, nanalo na ang motorsiklo sa 500cc na kampyonato sa Alemanya. Para sa motorsiklo, nagdisenyo si Schleicher ng sport na makina na batay sa 500 kubikong makina ng R32. Ang mga ulo ay nagkaroon ng overhead na pagkakalagay ng mga balbula at ginawa mula sa aluminyo. Ang mga balbula ay pinapaandar ng mga pushrod at lahat ng ito ay mahigpit na nakasara. Noong panahong iyon, malaking tagumpay ito. Ang makina ay nagbibigay ng 16 na lakas kabayo, doble kaysa sa nauna. Sumali ang R37 sa lahat ng karera at pinasikat ang BMW. Sa loob ng 2 taon, 152 unit ng R37 ang inilabas at sa parehong panahon, nanalo sila ng mahigit 100 karera. Nag-ambag din mismo ang taga-disenyo. Si Rudolf Schleicher noong 1926 ay nagwagi ng gintong medalya sa internasyonal na 6 na araw na ASDT. Mula 1924 hanggang 29 na taon, lahat ng pinakamataas na titulo sa mga German Championship sa klase na 500 kubikong sentimetro ay napanalunan gamit ang BMW. Bumalik tayo sa mga motorsiklong pang-sibilyan. Ang unang isang silindrong motorsiklo ay naging modelong R39 noong 1925 taon. Ang chassis na halos kapareho ng R32 at R37 ay nilagyan ng isang silindrong makina na may kapasidad na 250 cm kubiko at lakas na 6 na kabayo. Мощностью 6 лошадиных сил. Ginamit ni Josef Stelzer ang isang R39 mula sa unang taon ng produksyon para sumali at manalo sa 250 klase ng road racing championship sa Alemanya. Ang isang silindrong modelo ay medyo mahal at hindi naging popular. Itinigil ang produksyon nito noong 27. Noong ika-26 ng Nobyembre, 1925 sa Berlin, ipinakilala ang bagong BMW R42. BMW R42. Pumalit ito sa 32. Pinalitan ang primitibong shoe brake ng likurang gulong ng drum brake na direktang kumikilos sa baras ng pangunahing transmisyon at matatagpuan agad sa likod ng gearbox. Malaki ang pagbabago ng makina. May natatanggal itong mga ulo ng silindro na gawa sa aluminum alloy na halos kapareho ng sa motorsiklong M72. Nadagdagan ang lakas ng makina sa 12 kabayo, ibig sabihin 1.5 beses. Ngunit napababa ng mga industrialista ang presyo ng bagong makina. Ang R42 ay nagkakahalaga ng 1,500 at 10 Reichsmark. Sa huli, ang 42 ay doble ang nagawang unit kumpara sa nauna. Maikling pahinga lang ang nakuha ng mga BMW ininyero matapos ilabas ang bagong modelo. Pagsapit ng ika-28 taon, nagpakita na sila ng 2 modelo ng motorsiklo na may side valve na boxer, ang 500 R52 at 700 R62. Sa disenyo ng makina, ginamit ang modular na prinsipyo. Magkapareho ang 2 makina sa piston stroke na 70, 8 mm, pati na rin ang crankshaft, connecting rod at iba pa. Ang pagkakaiba sa displacement ay nakamit sa pamamagitan ng diameter ng silindro, 63 mm para sa 500 modelo at 78 para sa mas mataas na modelo. Ang Re 52 at Re 42 ay pareho ng 12 lakas kabayo, pero ang 62 ay may 18 lakas kabayo.
Pinagtambal ang makina sa bagong 3 bilis na transmisyon at pinalitan ng makabagong 19 pulgadang gulong ang mga clincher na gulong. Unang beses, nagkaroon ng mga motorsiklo ng dekuryenteng ilaw bilang batayang kagamitan. Kahit may bagong pagbabago, nanatiling kapresyo ng R42 ng mas batang modelo, habang ang R62 ay 10% lang na mas mahal. Noong panahong iyon, napahalagahan na ng mga pulis at militar ang mga kagalingan ng teknolohiya ng BMW. Tumaas din ang mga export sa ibang bansa. At sa kabila ng produksyon na tumagal lamang ng halos 1 taon o baka ilang buwan pa, 8,700 motorsiklo ang nailabas. Ang maikling panahon ng produksyon ay dahil sa nakahanda na ang kumpanya na ilabas ang bagong modelo na R11. Tampok dito ang bagong balangkas. Ang lumang tubular na konstruksyong pinaghihinang ay di tumatagal sa sidecar at mahal din sa paggawa. Kaya nagdisenyo ng bago ang mga inhinyero ng kumpanya. Pinagdikit ang mga pinresang kalahati gamit ang mga rivet at welding sa harap. Ginawa rin ang harapang tinidor mula sa mga pinresang bahagi, pinagdugtong ng mga rivet, may cast na lower traverse at pinanatili ang quarter elliptical leaf spring na disenyo. Pero ang power unit na may 750cc na boxer at may 18 kabayo ang lakas ay nanatiling pareho. Hindi na nila ginawa ang 500cc. Sa loob ng 5 taon, ang BMW ay nakagawa ng humigit kumulang 7,000 at kalahating R11. Dahil sa tibay at pagiging maaasahan, nagustuhan ang mga makinang ito sa mga hukbo, hindi lang sa hukbong Aleman. Narito pa ang isang nakakatuwang katotohanan. Ang R11 ang unang motorsiklo na ginamit ng kagawaran ng pag-regulate ng trapiko sa Moscow. Counting bilang ng mga makinang ito, ang binili noong 1,930, 1,931. Kasabay ng R11, inilabas din ang R16 na may mas malakas na overhead valve na boxer na makina at itinuring na touring motorsiklo. Ang makina na may kapasidad na 736 na kubiko sentimetro ay may lakas na 25 kabayo at sa mga huling bersyon noong 34 na taon, umabot ang lakas nito sa 33 kabayo. Sa loob ng 5 taon, 1,006 na unit ng R16 ang nagawa. Maaring napansin ng mga panuring manonood ang maliit na hindi pagtutugma sa unang tingin. Mula ika-28 hanggang ika-29, halos 9,000 motorsiklo ang nailabas. Pero pagkatapos, ang paborito at maasahang R11 sa loob ng 5 taon, 7,500 lang. Paano nangyari yon? Alalahanin natin ang kasaysayan. Ano ang nangyari nung 1,929, lalo na nung itim na Webes, Oktubre 24 at sa mga sumunod na araw. Nagsimula ang dakilang depresyon at mabilis ding nakaapekto ito sa Alemanya. Sumunod ang pagbagsak ng ekonomiya ng Republikang Weimar at ang hanay ng mga dekalidad ngunit mamahaling motorsiklo ng BMW na may malalaking makina ay hindi na kayang bilhin ng karamihan. Mabilis na naisip ng pamunuan ng BMW na kailangan nilang maglabas ng abot-kayang modelo para sa masa. Kaya nung 1,900 at 31 inilabas ang motorsiklo na R2 na may 100 at 78cc na makinang overhead valve na may lakas na 6 na kabayo. Eksaktong ganitong displacement at hindi 250 kubiko tulad ng sa R39 ang pinili hindi basta-basta lang. Ayon sa dating batas, hindi kailangan ng lisensya sa pagmamaneho para sa motorsiklong may displacement na mas mababa sa 200cc. Gamit ito, layunin ng BMW na palawakin ang merkado nila. Sa unang taon, 4,100 at 61 unit ng R2 ang naibenta sa halagang 900 at 75 marka. Ang R11 noong parehong taon ay nagkakahalaga ng 1,700 at 50. Pagkalipas ng 1 taon, nadagdagan ng linya ng mga isang silindrong modelo ng 400 kubikong motorsiklo na R4 at noong 36 na taon, pinalitan ng modelong R3 na may 300 kubikong makina ang dating 200. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 30, nagbago ang sitwasyon sa Alemanya at ang ekonomiya ay nagsimulang umangat. Nakaapekto rin ito sa mga ginagawang linya ng mga motorsiklo. Mahalagang yugto sa teknolohiya ng BMW ang pagpapakilala ng teleskopikong tinidor na may hydraulic shock absorber sa harapang gulong na unang ginamit sa mga motorsiklong pangproduksyon sa buong mundo. Noong taong 1,935, noong ika-14 ng Pebrero, 1,935, sa isang car show sa Berlin, ipinakilala ng BMW ang unang 2 modelo ng motorsiklo na may teleskopikong tinidor. Ito ang side valve na modelo R2 at overhead valve na touring modelo R17. Ang mga motorsiklo ay pagpapatuloy ng R11 at R16 ayon sa pagkakasunod. Ang R2 ay nilagyan pa rin ng side valve na boxer engine. Dahil sa dalawang bersyon ng ginamit na carburetor, ang lakas ng makina nito ay umaabot ng 18 o 20 kabayo. Ito ay simple, maaasahan at madaling i-maintain.
Hindi nag-overheat ang makina kahit mainit at madaling mag-start, kahit malamig dahil sa heating device ng starting manifold gamit ang exhaust gases. Mapagpapalit ang mga gulong sa isa't isa at ang transmission ay naging 4 na bilis. Dahil sa problema sa mga naka-rivet na frame, ginamit ang electric arc welding sa produksyon. Mula noong taong 1936, ang R-Dose ang pinakamaraming nadawang motorsiklo ng BMW bago lumabas ang modelong R75/5 noong dekada 70. Bago matapos ang produksyon noong taong 1,000, 942,36,000 at 2 ang nailabas na unit. Sa unang taon pa lang, umabot agad sa 10,000 ang nailabas. Ang R-Dose ay naging paborito ng maraming ahensya, lalo na ng militar. Para sa Wehrmacht, gumawa ang kumpanya ng halos 10,000 R-Dose at may ilan pang nirekisa mula sa mga sibilyan. Ang R17 ay isang marangyang modelong panlakbay at pinakamalakas na pre-war motorsiklo ng BMW. 436 na piraso lang ang nailabas nito. Ang ganitong konsepto sa Art Deco na estilo na tinawag na R7 ay nilikha ng ininyero at disenyador na si Alfred Boning noong 1934, ngunit mas pinili ang 17 modelo. Totoo, nagtrabaho si Boning sa BMW buong dekada 30 at kasali sa maraming mahalagang proyekto ng kumpanya noon. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 30, naging karaniwan na ang pedal na gear shift sa mga BMW motorsiklo, ngunit sinabayan pa rin ito ng manual na pagpapalit ng gear sa loob ng ilang panahon. Sa Berlin Auto Show noong 1936 ipinakilala ng BMW ang pinaka-sporty nilang motorsiklo noong panahong yun, ang 474 na kubikong sentimetro na R5. 3-кубовый R5. Gumamit ang bagong makina ng tunnel type na Carter, nakahawig ng isang silindrong makina ng R2. Ang magaan at matibay na metal frame na gawa sa oval shape na tubo kasama ang revolusyonaryong teleskopikong harapang tinidor ay nagbigay ng mahusay na pagtakbo sa kalsada kahit walang spring ang likurang suspensyon. Ang lakas na 24 na kabayo ay nagpapahintulot sa motorsiklo na umabot ng bilis na hanggang 140 kilometro bawat oras na bahagyang mas mababa kaysa sa pinakamataas na bilis ng 33 kabayong R17. Gayunpaman, ang magaan na tubular frame ay nagpaunlad sa performance ng motorsiklo sa kalsada. Kaya nalampasan ng R5 ang mga modelong may mas malaking makina sa karaniwang bilis. Noong 37 taon, naglabas ng limitadong serya ng mga motorsiklo na R5 SS Super Sport na particular na ginawa para sa karera ng motorsiklo. Sa nadagdagang lakas ng mga 4 hanggang 5 kabayo, tumaas ang pinakamataas na bilis nito hanggang 160 kilometro bawat oras. Noong 37, panandaliang naglabas ang kumpanya ng modelong R6. Binawasan ang kapasidad ng makina sa 600 kubiko sa pamamagitan ng pagpapalit ng diameter ng silindro. Mas magaan, mas mabilis at mas mura ng kaunti ang R6 kumpara sa R-Dose. Para sa militar, masyadong marupok ito, pero pinahalaga ng pulisya ang motorsiklong ito. Binili rin ito ng Postal Service ng Alemanya. Nagpatuloy ang pag-unlad ng mga modelong may isang silindro at nagsimulang gumamit ng teleskopikong tinidor. Noong 37, pinalitan ng modelong R20 ang R2 at R3 at tulad dati, pasok pa rin ang kapasidad ng makina nito sa limitasyong pwedeng imaneho kahit walang lisensya. Pinalitan ng modelong R35 ang R4 sa parehong taon. Ang R35 ay ginawa para sa ahensya ng gobyerno, pulisya at militar. Kilala itong matibay, matatag at maasahan. Noong 37, nagsimula ang produksyon sa Munich. Sa ika-40 taon, itinigil ang paggawa ng 35 dahil hindi na ito angkop sa pangangailangan ng Wehrmacht. Bago ang 38 taon, hindi kinakailangan ng lisensya sa pagmamaneho para sa mga motorsiklo na may hanggang 200 kubikong sentimetro ang makina. Binago ang patakarang ito at ipinakilala ang bagong kategorya ng lisensya sa pagmamaneho para sa mga motorsiklo na may hanggang 200 at 50 kubikong sentimetro ang makina. Tumugon ang BMW sa pamamagitan ng pagtaas ng kapasidad ng makina hanggang sagad sa limitasyon. Dito ipinanganak ang modelong R23. Para sa may-ari ng R20, nag-alok ang kumpanya ng kit para gawing 250 kubiko ang makina. Noong 38 taon, inilunsad sa publiko ang bagong linya ng BMW motorsiklo na may boxer engine. Ang natatanging katangian ng mga nabanggit na motorsiklo sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng BMW ay ang pagkakaroon ng plunger suspension sa likurang gulong. Dahil gumagalaw na ang gulong kaugnay ng frame, makina at transmisyon, naglagay ng kardang kasukasuan sa baras. Ito ay ang mga modelong R51,
R61, R71 at R66. Dalawa rito ay side valve na makina at dalawa naman ay overhead valve na makina. Ang R51 ay sumunod sa R5 habang ang R66 ay pumalit sa ika-17 modelo. Ang R61 at R71 ang pumalit sa R6 at R2. Kung natatandaan ninyo, sabay ring ginawa ang dose hanggang taong 40 dose. Isa sa mga modelong ito, partikular ang R71, ang naging batayan para sa Soviet na motorsiklo na M72. Tandaan, sinabi ko na ang unang karerang motorsiklo ng kumpanya, ang modelong R37, ang nagdala ng kasikatan sa BMW. Mga panalo sa karera sa klase ng 500 kubiko mula noong 24 hanggang 29 na taon. At sa pangkalahatang talaan, mahigit sa 100 iba't ibang panalo. Noong nakaraang kabanata, hindi ko pinaghalo ang kwento ng karirang sasakyan at ordinaryong sasakyan. Ngayon, pag-uusapan na natin ang karera, high-performance na motorsiklo at Bavaria na 2 gulong na raketa mula dekada 20 at 30 ng nakaraang siglo. Noong taong 26, naghanda na ang mga ininyero ng BMW ng kapalit ng unang sports model na R30. Pito layunin nilang magdisenyo ng sports na motorsiklo na pwedeng gawin ng mas marami. Dapat nilang pababain ang presyo ng makina. Sa modelong R47 na lumabas noong 27 taon, ginamit pa rin ang parehong 500 kubiko na 16 na kabayong lakas na boxer na makina. Pero ang iba pang mga bahagi ay pinasimple at ginawang mas mura, partikular na ang frame, fork at electrical system. Dahil dito, nabawasan ang presyo ng 35% at nakagawa sila ng 1,700 at 20 piraso ng motorsiklong ito. Noong 28 taon, ipinakilala ng kumpanya ang karagdagang pag-unlad ng racing technology na modelong BMW R63. Ito ang kauna-unang racing na motorsiklo ng tatak na may makinang 700 at 50 kubiko. Kung ang mga civilian na 700 at 50 motorsiklo ay may pantay na sukat ng bore at stroke na 78 sa 78 mm, ang makina ng R63 ay short stroke. Ang diameter ng silindro ay 83 mm at ang stroke ng piston ay 68. Ang makina ay nagbibigay ng 24 na kabayo na lakas sa 3,000 at 400 ikot kada minuto, ngunit mayroon itong magandang potensyal para sa pagpapalakas. Noong 28 rin, lumabas ang bagong 500 kubikong sports model na R57 na naging pagpapatuloy ng 47. Sa 2 taon, halos 1,000 unit ang nailabas. Bukod sa mga karerang matagumpay na sinalihan ng BMW, hinangad ng BMW noong huling dekada 20 na makuha ang absolutong record sa bilis gamit ang motorsiklo. Hindi ito ideyang lumitaw lang mula sa wala. Sa simula ng 1,900 at 28 nakuha ng kumpanya ang lisensya para sa Amerikanong makinang panghimpapawid na may kasamang kompresor, isang mechanical na aparato na nagpapataas ng lakas ng makina. Noon pang 1,925 sa Alemanya, nakagawa na ng forced induction na motorsiklo ang Victoria Worke sa pamumuno ni Gustav Steinlein. Noong 1,926 nagtala si Adolf Brudes ng pambansang record sa bilis na 100 at 66 kilometro kada oras. Nakita ni Rudolf Schleicher ang potensyal ng kompresor para sa karera at mga record, kaya nagsimulang gumawa ng makina na may forced induction. Ang mga unang prototype ng makina ay pinaandar na sa pagtatapos ng 1,928. Sa mga panahong yon, umalis na si Schleicher mula sa BMW. Ipinagkatiwala niya ang nasimulang trabaho sa mekanikong pangkarera na si Josef Hoff at sa racer na si Ernst Jakob Henne. Si Ernst Jakob Henne ay sumali sa racing team ng mas maaga noong 1926. Gamit ang mga motorsiklo ng kumpanya, naging kampiyon siya ng Germany noong 1926 sa 500 cm kubiko at noong 1927 sa 750 klase, at naging kampiyon din siya sa karera ng Targa Florio noong 1928 sa Italia. Pagkatapos noon, napansin ng mga taga-Apennin Peninsula ang teknolohiyang Aleman. Natapos ni Hoff at Henne ang kanilang misyon. Handa na noong taong 29 ang supercharged na motorsiklo. Ang modelo ay tinawag na WR750. Bilang basehan, ginamit ang racing na 750 kubiko na makina mula sa R63. Sa ibabaw ng gearbox, inilagay ang blade-type supercharger ni Arnold Zoller na nagpapataas ng pressure hanggang 2 bar. Sa ilang mga sanggunian, makikita ang impormasyon na ang makina ng record na motorsiklo ay umaabot ng pinakamataas na lakas na 57 kabayo. Ngunit maaring baguhin ang bilang na ito depende sa boost pressure. Noong ika-19 ng Setyembre, 1,929 si Ernst Henne gamit ang WR750 ay nagtala ng absolute world speed record sa motorsiklo, 216 tuldok 75 km kada oras, ang average na bilis sa distansya ng 1 milya.
Dapat ding banggitin na sa laban para sa record mula 1,929 hanggang 1,935 may iba pang mga tagagawa ng motorsiklo na sumali. Sa kabuuan, ang supercharged na BMW ay nakapagtala ng sa 6 na taon mula 1,929, 1,935 kasama si Henny sa Manibela nakapagtala ng 76 na pandaigdigang record. Sa panahong ito, ilang beses nagbago ang oryentasyon, drive at supercharger mula Zoller hanggang sariling compressor design. Ang WR 750 ay nakipagkumpetensya sa mga British na tagagawa tulad ng Zenith, Osborne Engineering Company at Brab Superior. Ang record ng bilis ay palipat-lipat sa iba't ibang tatak sa simula ng dekada 30 at ang WR 750 ay 4 na beses pang naitakda ang pangwakas na record. Noong taong 1935, naabot ang bilis na 255.88 kilometro bawat oras. Sa puntong ito, pinalakas na ang makina sa 75 kabayo. Gayon din, mula pa noong taong 20, ginamit ng mga miyembro ng pabrika ang WR 750 sa mga karera ng Grand Prix. At syempre, inaayos ang supercharger sa mas mababang presyon upang mapanatili ang katanggap-tanggap na pagiging maaasahan ng mga makina. Si Henne ay sumali sa internasyonal na 6 na araw na karera at naging bahagi ng mga panalong koponan ng Aleman noong 33, 34 at 35. Sa lahat ng karera at record na ito, ipinagtanggol ng kumpanya hindi lamang ang sarili nitong dangal, kundi pati ang dangal ng ban sa internasyonal na paligsahan. At tiyak na may dahilan ang bawat bansa na suportahan ang mga tagagawa, mga inobasyon at mga koponan sa karera. Ganon din ang nangyari pati sa BMW. Mula pa noong huling bahagi ng dekada 20, tumatanggap na ang kumpanya ng subsidya mula gobyerno. Lalo pang lumakas ito nang manungkulan ang mga Nazi at si Adolf Hitler noong 1933. Gusto ni Adolf Hitler ang nabigong pintor mula Austria na ipakita sa kanyang mga kaalyado sa kontinente ang kausayan ng kanilang bansa, kabilang ang mga tagumpay sa palakasan at karera. Hindi makatwirang gastusan lahat ng gumagawa ng kotse at motorsiklo, kaya pinili ng mga Aleman na suportahan ng Auto Union at Mercedes-Benz para sa sasakyan at BMW at DKW para sa motorsiklo. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 30, laos na ang modelong WR 750 at hindi na rin ito tumutugma sa kapasidad ng makina ng mas mataas na klase ng Grand Prix. Bukod dito, ito ay isang mas pinalakas na R63 na dati ay may 24 na kabayo lang. Noong taong 34, sinimula ng mga inhinyero ang pagdidisenyo ng bagong racing na motorsiklo na tinawag na Type 255 compressor. Maaari mo rin marinig ang mga pangalan na RS 255 at WR 500. Sa panahong iyon, bumalik na si Rudolf Schleicher sa departamente ng pagunlad. Sa detalye ng makina tulad ng carter at ulo ng silindro, malawakan niyang ginamit ang magaan, ngunit mahal na magnesium alloy na elektron. Sa huli, ang motorsiklo ay tumimbang lamang ng 137 kilo. Ang pangunahing katunggali nito, ang isang silindrong Norton ay mas mabigat ng 16 na kilo. Ang kanyang 474 na kubikong sentimetro na makina ay may mahabang stroke, 66 sa 72 mm. Para sa mga karera sa 700 at 50 kubikong klase, ginamit ang 500 at 70 kubikong modifikasyon na may mga silindrong pinalaki hanggang 72 mm. May 2 overhead camshaft at 4 na balbula kada silindro ang mga ulo ng silindro. Ang lakas ng maagang bersyon ng motorsiklo para sa karera ay nasa 55 kabayo. Pagsapit ng 30, naitaas ito sa 69 na kabayo. Ang motorsiklo ay umaabot na hanggang 220 km kada oras at kabuwang 12 hanggang 15 piraso lamang ang nagawa. Sa kabuuan, ito ay isang napaka-epektibo at mahusay na pinag-isipang disenyo. Ang 255 modelo ay unang ipinakilala noong ika-26 ng Mayo taong 35 sa Avus Ring na karerahan sa Berlin. Hindi agad nakuha ang panalo. Pumangalawa si Carl Goll sa bagong motorsiklo, panglima si Ludwig Krauss. Nagwagi si Ragnar Sandqvist gamit ang Husqvarna. Pero sa kabila nito, mukhang maganda ang simula. Gayunpaman, nagpasya si Schleicher na mag-focus sa pag-develop ng makina at sa susunod na pagkakataon, lumabas lang muli ang Type 200 at 55 sa track noong Oktubre. At sa pagkakataong iyon, sa isang kompetisyon na ibang-iba ang uri. Sa internasyonal na 6 araw, na karera unang nanalo si Ernst Henne ng gintong medalya gamit ang motorsiklong ito, habang si Krauss ay nagwagi rin ng ginto sa sidecar na klase. Noong una, sobrang tigas ng likurang gulong na parang sa BMW na sasakyan. Pero mula noong 37, nagkaroon na ito ng plunger na likurang suspensyon.
Si Alex von Falkenhausen ang nagdisenyo, ay pinatunayan ang husay nito sa mga rider ng Departamentong Pangkarera na hindi nagtitiwala sa mga bagong imbensyong ito nang manalo siya ng gintong medalya sa 6 na araw na karera noong 1936. May alamat na nagsasabing ang utos para sa pagbuo ng bahaging ito ay ibinigay matapos si Hitler na bumisita sa booth ng BMW sa Berlin Salon noong 36 na taon, ay nagsabi habang dumadaan, "Kailan magkakaroon ng rear suspension ang mga motorsiklo ninyo?" Noong Nobyembre 28, 1937, naglagay ng matinding marka ang BMW sa record ng absolutong bilis. Si Ernst Henne sa espesyal na modelong 255 kompresor na nilagyan ng fairing at tinaasan ng makina sa 108 kabayo. Sa autobahn ng Frankfurt-Munich, umabot siya ng 279.500 na 3,100 kilometro bawat oras, inagaw ang absolutong record ng bilis mula sa Italianong Gilera. At ang resulta na ito ay tumagal ng 14 na taon hanggang sa ito ay nabasag noong 1951. Sa parehong taon, unang lumahok ang mga may kompresor sa karera ng Tourist Trophy sa isla ng Man. Noong 38 taon, unang ginawa ang European Championship sa ilang yugto at nabigo ang mga Aleman sa unang yugto sa isla ng Man. Naaksidente si Karl Gall sa motorsiklo at hindi na nakabalik buong season. Si George Meyer ay nasira ang thread ng ignition switch bago ang karera at hindi nakalarga. Si Jock West ang nagdala at nagtapos sa ika-5 pwesto. Pagkatapos, nanalo si Meyer sa Grand Prix ng Belgium, Netherlands, Germany at Italy, unang beses para sa BMW, at naging kampeon ng Europa. Habang papalapit ang digmaan, nagpasya ang Norton na wag isali ang kopo ng pabrika noong 39 na taon. Dahil dito, naging pangunahing kalaban ang Gilera. Ngunit bigla rin silang umatras sa paglahok sa Tourist Trophy sa Isle of Man sa unang yugto ng kampyonato. Ngayong taon, sina Meyer at West ang nanguna sa unang 2 pwesto sa karerang ito. At ang nanalo ay nagpakita ng record na bilis sa pag-ikot ng truck, 143.81 kilometro bawat oras. At hindi nagtagal, noong 1 ng Setyembre, 1939, sumiklab ang ikalawang digmaang pandigdig. Gayunpaman, matagal nang naghanda para sa digmaan at pansamantala mo nang nakalimutan ang tungkol sa mga karera at paligsahan, lalo na ang internasyonal. Magkakaugnay ang lahat ng pangyayari sa kasaysayan. At kung hindi natalo ang Alemanya sa unang digmaang pandigdig, hindi sana nagsimulang gumawa ng motorsiklo ang kumpanyang BMW at sa huli, hindi sana lumitaw ang hari ng off-road ng hukbo na BMW R75. Pero, wag muna tayong magmadali. Ang BMW ay naging pangunahing tagapagtustos ng mga kadamitan sa Reichswehr at Wehrmacht simula huling dekada 20. Ang R11 marahil ang unang motorsiklo na napansin ng matataas na opisyal ng hukbo. Sa bersyong militar, may sidecar ito na akma sa bigat ng motorsiklo. Sa totoo lang, ang R11 ay naging panimulang punto ng mabibigat na motorsiklong militar. Pagkatapos ay dumating ang matibay na modelong R12 na labis na nagustuhan ng mga sundalo, kaya kahit na luma na ang disenyo nito, patuloy pa rin itong ginawa hanggang taong 42. Dahil dito, ang R12 ay naging hindi lang ang pinakamaraming nagawang mabigat na motorsiklo ng hukbong Aleman, kundi ang pinakamaraming nagawang motorsiklo rin sa loob ng ilang dekada. Ang disenyo ay simple at hindi maarte, kaya naging popular ito. Ang naging problema lang sa matinding paggamit sa Eastern Front ay ang maliit na pagitan ng gulong at fender na minana mula sa orihinal na sibilyang disenyo ng motorsiklo. Ang makitid na espasyong ito ay madaling mapuno ng putik at nyebe, kaya nahihirapan ang pag-usad. Ang karaniwang solusyon para sa Wehrmacht ay ang paggamit ng BMW R-Dose na may sidecar na gawa ng kumpanyang Steyr. Sa produksyon, lumabas ang standard na sidecar na BW 4 na may torsion suspension. Ang sidecar ay parehong benepisyo at sagabal sa motorsiklo. Sa isang banda, pinapayagan nitong maglagay ng machine gun o magdala ng mga kargamento. Ngunit sa kabilang banda, sa lubak-lubak na daan, nagsisilbi itong parang angkla. Ang pinakakakaibang prototype na pwedeng ipadala sa hukbo based sa R-Dose ay nilika noong taong 36. Si Rimmer Smith, isang inhinyero, ang gumawa ng snowmobile na tinawag na Snickrad. Ang malaking caterpillar ay pumalibot sa motorsiklo, protektado ang driver ng metal na takip. Ang sidecar ay nasa ski at lumiliko sa pamamagitan ng pagbaluktot ng elastikong caterpillar. Nagtapos lang ito sa prototype dahil komplikado at kaduda-duda ang bisa ng makina. Madalas gamitin ng Wehrmacht ang mga isang silindrong R4 at R35 at pagsimula ng digmaan, halos lahat ng tumatakbo ay kinumpiska para sa serbisyo. Gayunpaman, mga sibilyang makina lang ito na kadalasang pinipinturahan ng kulay militar at inayos ang ilang detalye.
detalye. Ngunit sa simula pa lang ng dekada 30, ang mga pinakamahusay na estrategista ay naghahanda na para sa isang bagong uri ng digmaan na may mabilisang galaw, malawakang mekanisasyon at iba pa. Seryosong pinag-isipan ng mga hukbong Europeo kung paano mapapabuti ang mobilidad ng kanilang tropa. Noong 1935 nabuo ang ideya ng impanteryang pangmilitar na motorsiklo kung saan ang motorsiklo na may sidecar ay magdadala ng tatlong nakaikipeng sundalo sa harap ng labanan ng mabilis. Ang problema na nagiging parang angkla ang sidecar ng motorsiklo kapag nasa baku-bakong lupain ay dapat sanang mas solusyonan ng pagkakaroon ng drive sa gulong nito. Bilang bahagi ng pagbuo ng pambihirang militar na motorsiklo, noong 1937 ang pamunuan ng Wehrmacht ay bumuo ng teknikal na espesipikasyon para sa dalawang pinakamalalaking tagagawa ng mabibigat na motorsiklo, BMW at Sundap. Pagsapit ng 1939 handa ng mga prototype ng mga nabanggit na brand, ang modelong R75 mula sa BMW at KS750 mula sa Zundap. At karaniwan, merong ganitong stereotype sa mga tao na ang mga Aleman ang unang gumamit ng pinapaandar na gulong ng sidecar sa dalawang motorsiklong ito. Ngunit, hindi ito totoo. Kinuha ng Teutonic na talino ang solusyong ito mula sa mga kapitbahay nila sa kontinente, marahil Belgian o Pranses. Unang iminungkahi ang ganitong sistema halos sabay at magkahiwalay ng dalawang inventor, ang Rusong si Pyotr Mazarov at ang Ingles na si Henry Boan. Sa pagkatapos ng 29 na taon, natayo si Pyotr Mazarov ng isang experimental na motorsiklo na tinawag na ICH-2. Samantalang si Henry Boan naman ay gumawa ng unang halimbawa ng totoong motorsiklo na may sidecar na may pinapaandar na gulong na inilabas niya sa maliit na serye sa ilalim ng tatak na Boan. 30 hanggang 36 na taon. Unang gumamit ng sistemang ito ang mga Belgian para sa motorsiklong pangmilitar na ginawa ng maramihan. Ito ay ang modelong Fabrique Nationale M dos ASM na lumabas nung simula ng 37 taon. Di nagtagal, sumunod ang Pranses gamit ang Gnome e-tron na motorsiklo. Napakahalaga ng papel ng mapagsubok na biyahe sa pagbuo ng military motorsiklo ng mga Aleman, lalo na ang internasyonal na 6 na araw na paligsahan. Lalo, itong nakaapekto sa paghahanda ng maraming unit ng motorsiklo na naging unahan ng mga nakabaluting dibisyon ng Alemanya. Ang R75 ay maingat ang disenyo, maasahan at simple, pero sobrang mahal. Mas mataas pa ang presyo kaysa Kubelwagen na sasakyang militar. Dapat ding banggitin na ang R75 ay nagbago sa buong panahon ng produksyon nito. Nagbago ang mga bahagi ng makina, mga nakakabit na pyesa, kulay at marami pang iba. Opisyal, walang pangalan ang unang bersyon, pero madalas itong tawaging Europa at Siberia. Ang pinakakilalang bersyon sa mga sumunod ay tinawag na Sahara. Ang bersyong ito ay ginamit sa Afrika ni Rommel. Sa kabuuan, mula noong 40 hanggang 44, 16,500 BMW na motorsiklo ang nailabas. BMW R75. Ngunit kulang pa rin ito para sa lawak ng digmaan at kahit halos perpekto na ang motorsiklo sa technical na aspeto, hindi nito nabago ang takbo ng digmaan pabor sa Alemanya. Ang BMW R75 ang opisyal na may pinakamaraming bilang sa militar, pero malamang R2 pa rin ang pinakamarami sa Wehrmacht. 12. Samantalang ang BMW R71 na kinopya sa USSR noong 39 na taon at sinimulang gawin bilang M72 ay hindi gaanong gustong bilhin ng Wehrmacht kaya't naging limitado ang produksyon nito. 3,458 unit lamang ang nagawa. Ngunit ang M72 pagdating sa dami ng produksyon ay halos 100 beses na mas marami kaysa sa Aleman. Higit sa 330,000 mula taong 41 hanggang 60. Sa totoo lang, noong panahon ng dakilang digmaang makabayan, 16,800 at 60 lang ang nagawang M72 na halos kapareho ng dami ng R75. Sa totoo lang, hindi lang ang mga Sobyet ang kumopya sa BMW. Halimbawa, narito ang Harley-Davidson XA na ginawa para sa digmaan sa Aprika. Pinahalagahan ng Amerikano ang bentahe ng boxer na makina. Ito naman ang Ratier ng Pransya matapos ang digmaan, ginawa para sa pulisya at hukbo. Itinuri ng mga Pranses na lehitimong tropeo ng digmaan ng mga guhit, teknolohiya at ilang kagamitang BMW. Aba, parang Pranses ka talaga. Kaya alam naman ng lahat ang naging resulta ng ikalawang digmaang pandigdig. Noong Mayo 8, 1,945 nilagdaan ang kasunduang walang kondisyon na pagsuko ng Nazi Alemanya at mga armadong puwersa nito.
Natapos ang digmaan noong Setyembre 2, 1945 nang sumuko ang Japan. Ano ang nangyari sa BMW? Hindi makatotohanan isipin na ang kumpanya nagtrabaho para sa Wehrmacht at gumamit ng lakas paggawa ng mga bihag ay hindi mapaparusahan. Noong simula ng dekada 40, may ilang pabrika na ang BMW sa iba't ibang lungsod. At ang Alemanya pagkatapos ng digmaan ay hinati sa 4 na zona ng impluensya: USSR, Britanya, USA at Pransya. Ang tatlo ay nagsanib at bumuo ng FRG habang GDR naman ang silangang bahagi. Ang mga pabrika sa Eisenach at Brandenburg ay napunta sa mga Sobyet habang ang produksyon sa München ay napunta sa mga kaalyado. Malaya ang bawat nagwagi na gawin ang gusto nila sa tropeyo. Ang mga pasilidad ng produksyon ng BMW sa Brandenburg na gumagawa lamang ng mga kagamitang militar ay binaklas. Pero ang pabrika sa Eisenach na gumagawa ng mga motorsiklo at kotse ay iniwan. Ayon sa impormasyon ng bumisita si Georgy Konstantinovich Zhukov sa kumpanya, binigyan siya ni Albert Zeidler, responsabale sa paggawa ng motorsiklo, ng isang BMW 300 at 21 na kotse. Nagustuhan ni Zhukov ang sasakyan kaya nag-order siya ng 5 para sa matataas na opisyal ng Unyong Sobyet. At doon na nagsimula ang lahat. Noong Hulyo 1945 sa utos bilang 93, ipinagutos na simulan ang paggawa ng mga bagong kotse at motorsiklo sa pabrikang automobil at makinarya ng Turingia. Noong Nobyembre, sinimulan ulit ang paggawa ng modelong 300 at 21 na kotse at R35 na motorsiklo. Noong Setyembre 1946 at 46 ang kumpanya sa Aisena ay naging bahagi ng Autowelo. Mula taong 46 hanggang 48, walang tiyak na datos ng produksyon. Noong 49, 4,200 at 50 sasakyan ang nagawa. Pagsapit ng 50, nagkaroon ng alitan sa mga tatak. Itinuturing ng BMW mula sa Federal na Republika ng Alemanya kung saan dating naroon ang punong tanggapan ng kumpanya ang sarili bilang lehitimong tagapagmana at tumutol sa paggamit ng logo at pangalang BMW sa Demokratikong Republika ng Alemanya. Kaya, naging EMV ang pangalan ng produksyon sa Aisena at pinalitan ang logo mula puti-asul tungo sa puti-pula. Pagkatapos nito, magkakaroon ng pagsasanib at pagpapalit ng pangalan kaya mawawala ang BMW bilang tatak sa Demokratikong Republika ng Alemanya. Ang modelong R35 ay naging matagumpay kaya hanggang 1,900 at 80,000 motorsiklo ang nagawa sa Demokratikong Republika ng Alemanya. Pumunta naman tayo sa kanlurang Alemanya. Kung akala mo maayos lahat doon, nagkakamali ka. Lahat ng pasilidad sa produksyon na konektado sa depensa, tulad ng pabrika ng Mittelwerk kung saan ginagawa ang mga V-2 na raketa, pati na rin ang may kinalaman sa paggawa ng makina at eroplano, ay kailangang baklasin at ilipat sa ibang bansa. Sa madaling sabi, labis ang takot ng pamunuan at manggagawa ng BMW. Isang digmaan ang nagluwal sa kanila, ngunit ang kasunod ay nagbabantang lumipol sa kanila. Kailangan nilang umaksyon. Malilitas ang kumpanya sa kanlurang Alemanya sa paggawa ng iba't ibang aparato at pagkukumpuni ng kagamitan ng hukbong Amerikano. Sa unang ilang taon, ipinagbawal ang paggawa ng mga motorsiklo, pero sa huli ay matatapos din ito at maganda naman ang maging desisyon. Ang tanong, kailangan ng simple at murang motorsiklo na kayang bilhin ng karaniwang tao sa Alemanya. Noong 1947, nagsimulang magdisenyo ang mga inhinyero ng prototype ng RDS na motorsiklo. Handa na ang makina pagsapit ng taong 48 at ito ay isang magaan na motorsiklo na may 2 stroke, 2 silindrong boxer na may laking 123 cm kubiko at lakas na 5 kabayo. Gayunpaman, simulat sapol mas mahal talaga ang maliit na boxer na makina kaysa sa 1 silindro o 2 silindrong magkakahilera. Pareho ang laki. Ang R-Dice ay hindi na-produce ng maramihan at ginawa lang ng 1 piraso. Ang modelong panumbalik ng BMW ay R24. Nakakuha ng pahintulot ang pamunuan ng kumpanya mula sa administrasyong okupasyon na gumawa ng motorsiklo, ngunit 1 silindrong modelo lang ang pinayagan. Ito ang isa sa dahilan kaya hindi na-produce ng maramihan ang modelong R10. Binuhay muli ng BMW ang mga lumang proyekto, ginamit ang pre-war R23 bilang base, inayos ang makina at noong Disyembre 1948 handa na ang unang R24. Sumunod na taon, 10,000 unit ang naibenta at pagkalipas ng 1 pang taon, nakagawa ng 17,000. Napakapalad ng BMW nung huling bahagi ng dekada 40. Nalagpasan nila ang krisis pagkatapos ng digmaan at nagawa pang makapasok sa mga pandigdigang merkado, lalo na sa pinakamalaking merkado, ang Estados Unidos. Hindi lang tiyaga ng pamunuan at sipag na manggagawa ang nakatulong dito. Madalas, may mga prosesong nangyayari na mas malawak ang saklaw. Pagkatapos ng digmaan, sinimulan sa kanlurang Alemanya ang Marshall Plan
na nagresulta sa tinatawag na himalang pang-ekonomiya ng Alemanya. At kung sisilipin natin ng kaunti ang nasa likod ng mga pangyayari, ito ay isang estratehikong hakbang ng Estados Unidos para lumika ng puwersang tutol sa Unyong Sobyet. Pumasok ang pondo sa bansa, pinatawad ang utang ng Alemanya bago ang digmaan at nabuksan ang dayuhang pamilihan para sa produktong Aleman. Pabor ang prosesong ito sa BMW at iba pang kumpanya. Umuunlad ang ekonomiya, tumataas ang kabuhayan ng mga tao, at ito mismo ang nagpapaliwanag ang malaking pagtaas ng produksyon ng mga motorsiklo. Halimbawa, ang R25 na pumalit sa R24 noong unang bahagi ng dekada 50 ay nagtakda ng record para sa kumpanya. Sa ikatlong henerasyon nito, 47,700 unit nang nagawa. Lumuwag ang mga pagbabawal at pagsapit ng taong 50. Inilunsad ng kumpanya ang R51/2 na batay sa pre-war na modelo at matapos ang isang taon, pinalitan ito ng ikatlong henerasyon ng P51 sa produksyon. Sa parehong taon, 51, inilabas din ang modelong R67. Visual itong kahawig ng R51, ngunit nilagyan ito ng 600 kubikong makina. Pagkalipas ng isang taon, ipinakilala ng mga Aleman ang R68 na sport model. 600 kubiko pa rin, pero dahil sa mas mataas na compression ratio at iba pang pagbabago, ang makina ay nagbibigay hindi ng 26, kundi 35 kabayo na nagpapahintulot sa solong motorsiklo gaya ng sinasabi ng mga Briton na maabot ang tinatawag ng mga Briton na 1 tonelada. Ibig sabihin ay kayang tumakbo ng 100 milya bawat oras o sa madaling salita, 160 kilometro bawat oras. Ipinakita ng BMW ang R68 sa IFMA, handa para sa 100 milyang karera at kumpiyansang inanunsyo ang pagbabalik nila sa mga nunggunang tagagawa ng motorsiklo sa mundo. Noong 1955, nagbago ang linya ng mabibigat na BMW motorsiklo na may boxer na makina. Sa mga bagong modelo R50, R60 at R69 na ipinakita sa exhibition sa Brussels. Noong 1955 pinalitan ng swing arm ang dating plunger na likurang suspensyon at naglagay din ng swing arm na may dalawang shock absorber sa harap imbes na teleskopikong fork. Ang ganitong harapang suspensyon ay tinawag na Earls bilang parangal sa inventor na si Ernest Earls, isang Ingles. Sa BMW, hindi nila ito ginamit ng basta-basta. Bagamat mas mabigat, pinipigilan nito ang pagluhod ng motor sa biglang preno at mahusay sa motorsiklang may sidecar. Dahil dito, malaking gumanda ang kalidad ng pagkontrol sa sasakyan. Noong huling bahagi ng 50, naging pamantayan ng mahusay na pagkontrol ang BMW. Ang pinakapangkarera sa mga bagong modelo, ang R69, ay may napakakawili-wiling record. Sa Amerika, naging tanyag ang mga transkontinental na biyahe mula dagat hanggang dagat simula unang bahagi ng ika-20 siglo. Noong Hunyo 8, 1959 si John Penton ay nagmaneho ng BMW R69 mula New York papuntang Los Angeles sa loob ng 53 oras at 11 minuto, binasag ang lumang record na mahigit 24 na oras. Noong panahong iyon, isa itong magandang resulta na nagsilbing patalastas. At mula noong 54 hanggang 64, ang BMW ay gumawa ng microkotse na Isetta sa ilalim ng lisensya. Isa itong microkotse na sumikat sa Europa noong dekada 50 dahil mura at abot kaya. Ang maliit na kotse ay nilikas sa Milan ng kumpanyang gumagawa ng scooter at refrigerator na Isospa na pinamumunuan ni Renzo Revolta. Tinawag itong Isetta, ibig sabihin ay maliit na iso. Ang kotse ay may nakakagulat at kakaibang disenyo na naging usap-usapan sa exhibition sa Turin noong Nobyembre ng 53. Dahil sa matagumpay na debut, maraming kumpanya ang nagnais gumawa ng Isetta sa ilalim ng lisensya. Ang German na Isetta ay nilagyan ng 250 kubikong makina na OR25 at noong 56 na taon ay lumabas na ang 300 kubikong bersyon. At kung gusto mo nang lumabas ngayon, oo, nakuha ko na ang kakaiba dito. Nasa harapang pinto. Sige, atras tayo. Nasaan ang reverse? Wala. Unti-unting bumalik ang Alemanya sa karera. Sa unang 5 taon matapos ang digmaan, namayani ang mga BMW na 500 kubiko na may kompresor sa lokal na karera. Sa kabila ng pagkawasak, pinahusay ng mga inhinyero ng kumpanya ang modelong RS200 at 55. Naglagay sila ng 2 yugto na kompresor at magagaan na panloob na pyesa na nagbigay daan para tumaas ang lakas mula 60 hanggang 80 kabayo. Si George Meyer gamit ang makinang ito ay 4 na sunod na beses mula nung 47 hanggang 50 ang nanalo
nanalo sa kampyonato ng Alemanya sa klase ng 500 kubikong sentimetro. Noong panahong yon, nagtungo sa ibang landas ang pandigdigang motorsport. Noong 46, ipinagbawal ng International Federation of Motorcycling ang pagsali ng mga motorsiklong may supercharger. Pagsapit ng panahon ng 51, bumalik ang Alemanya sa International Motorcycle Federation at kinailangang sumunod sa mga bagong patakaran. At sa kumpanya ng BMW, nagpasya silang gawing natural na aspirado ang makina ng RS2 155. Itinaas nila ang compression ratio sa 10:1 at nagdagdag ng 2 Amal Fisher carburetor. Nakakuha ang mga inhinyero ng 45 kabayo mula sa makina sa 8,000 RPM. Kahit bumalik sila sa International Motorcycle Federation, hindi pa rin agad sumali ang mga Aleman sa internasyonal na paligsahan. Hindi sila gaanong tinanggap sa Europa. Noong taong 1950, tatlo lamang sila nakapagganda ng mga makina para sa World Championship. Sa natural na aspiradong makina, nagdagdag ang taga-disenyo ng bagong sasis, duplex na frame tulad ng Norton featherbed, mahabang Earl's fork at swing arm na likurang suspensyon. Ngayong taon, limitado lang sa Tourist Trophy sa Isla ng Man ang paglabas ng BMW team sa abroad. Nauwi rin yon sa paghinto dahil sa problemang teknikal. Hindi nabahala ang mga Aleman sa resulta, lalo na noong 1954 naglabas sila ng batch na 24 motorsiklong RS. 54 ang RS ay Rennsport at nagsimula silang mag-eksperimento sa makinang gawa ng pabrika. Iba't ibang sukat ng cylinder piston, mas malalaking balbula, nikasil coating sa silindro sa halip na liner, Bosch direct fuel injection at iba pa. Sa huli, nagawa nilang makuha ang 61 lakas kabayo. Dahil hindi maganda ang takbo ng injection sa katamtamang RPM, ginamit sa mahihirap na truck ang bersyon na may 2 Delorto carburetor na nagbibigay ng 58 lakas kabayo. Pinakamagandang season ng BMW single ay nung 1,900 at 56 nang si Walter Scheller ay pumangalawa sa World Championship. Ngunit natuklasan ng makina ng RS ang tunay nitong layunin sa sidecar racing. Sa simula, ang ganap na pamamayani sa ganitong uri ng sport ay nasa mga Ingles na lumalahok gamit ang mga motorsiklong Norton. Ngunit noong 1954 na taon, naging kampiyon ang mga miyembro ng koponan ng pabrika ng BMW, Wilhelm Noll at Fritz Kron. Noong ika-4 ng Oktubre, 55 taon, si Noll, sa special na BMW, ang sidecar ay pinalitan ng ikatlong gulong sa loob ng fairing. Nagtala ng 18 record sa klase ng sidecar. Ang pinakamataas na bilis na ipinakita niya ay 280 kilometro bawat oras. Sa kabuuan, ang mga racer na gumagamit ng BMW na motorsiklo na may sidecar mula 1,954 hanggang 1,974 ay naging kampiyon sa mundo ng 19 na beses. Bukod pa rito, hindi lang mga miyembro ng factory team ang matagumpay na lumahok, kundi pati na rin ang mga independenteng racer na gumamit ng makina mula sa inilabas noong 1,900 at 54 na RS. 54, nagbibigay ang kumpanya ng mga bagong piyesa sa kanila basta ibabalik nila ang mga lumao gamit na piyesa. Noong kalagitnaan ng dekada 50, nagkakrisis ang mga kumpanyang Europeo ng motorsiklo. Ito ay dahil sa pagbuti ng kabuhayan ng tao at paglabas ng abot kayang maliliit na kotse. Sa Italia halimbawa, ang Fiat 500 ang naging kumatay ng mga motorsiklo. Kaya nga, mas marami ng tao ang mas pinipili ang 4 na gulong kaysa sa 2. May bubong ka na sa ulo, hindi ka na natatalsikan ng tubig mula sa mga lusak at iba pa. Dito talaga nagsimula ang malawakang pagtalikod sa konsepto ng motorsiklo na may sidecar. Hindi rin nakaligtas ang BMW sa krisis na ito. Noong taong 54, nakagawa ang kumpanya ng 30,000 motorsiklo. Pero pagdating ng 57, bumaba ito sa mas mababa sa 5,500 piraso. Sa huling bahagi ng dekada 50, nagkaproblema sa pananalapi ang buong kumpanya ng BMW. Halos hindi nakaligtas ang kumpanya sa pagsasanib sa Daimler-Benz dahil sa pinagsamang pondo mula kina Herbert Quandt at Harald Quandt, lumalaking tagumpay ng unit ng kotse at pagbebenta ng unit ng makinang pangimpapawid. Noong huling bahagi ng dekada 50, lipas na ang mga motorsiklo ng BMW, ardang baras pa rin at isang silindro. Pasensya, boxer engine. Oo, hari siya ng makina nung 1,930 pero nung 1,950 ang inline 4 na ang nangingibabaw sa karera. Sidecar? Dahil sa dami ng kotse sa kanlurang Europa, hindi na ito kailangan. Ang mga pagbabago sa merkado ng motorsiklo ang naging dahilan kung bakit itinigil ang produksyon ng huling single-cylinder na modelo na may kardang noong 1967. Noong dekada 60, nagsimulang magpakita ng interes ang ilang mga motorista sa mas sporty na mga modelo. Ang R50 at R60 ng ikalawang henerasyon at ang R60S ang naging huling mga modelo na maaaring lagyan ng sidecar. Ang BMW sa motorsiklo ay tumaya sa 2 bagay. Una,
malaki ang kanilang karanasan sa pagbibigay ng kagamitan sa militar at pulisya bago ang ikalawang digmaang pandaigdig. Mula sa modelong R50, isa nagsimula silang gumawa ng maraming motorsiklo para sa mga pulis sa Europa at Amerika. Kontrata ito para sa daan-daang libong unit ng kagamitan na siguradong kikita ang kumpanya. Ang kasikatan ng BMW motorsiklo sa pulisya ay hindi lang dahil sa pagiging maasahan at kagalang-galang. Ang kumpanya ang naglalaan ng lahat ng kailangan para sa serbisyo tulad ng sirena, ilaw, lagayan, bakal na proteksyon, pintura at iba pa. Kasabay nito, ayon sa prinsipyo ng may bayad ang hiling, pipirma tayo ng kontrata. Tara na! Dahil sa ganitong paraan, sa buong kasaysayan ng kumpanya, ang mga motorsiklo ng BMW ay nagsilbi sa humigit kumulang 150 bansa. Ang pangalawang punto na pinagtutukan nila ay ang malalakas, dynamic at sabay na maaasang mga modelo. Noong 60, lumabas ang R50S at R60S. Mayroon ding bersyon ng R60 US na partikular para sa merkado ng Estados Unidos na may telescopic fork. Ang makina ng 60 na may 600 kubiko ay umaabot ng 42 kabayo at ito ang pinakamabilis na production na motorsiklo ng BMW na umaabot ng 175 kilometro kada oras. Siya rin ang tumulong sa BMW na patatagin ang posisyon nito sa pandaigdigang merkado. Nagsimula nang magmaneho ang mga BMW sa Europa at nasakop din nila ang mga highway sa Amerika. Sa mga pahayagan, inihalintulad ang motorsiklong ito sa Rolls-Royce. Iniisip mo ba na ang ordinaryong Aleman na bagong nagtayo ng lungsod matapos ang digmaan ay gagamit ng ganitong makina? Hindi. Karamihan sa mga motorsiklong ginawa noong 60 ay pinapadala sa Estados Unidos kung saan maraming pera. Sa ibang kontinente, mas madalas nang makita ang mga motorsiklo sa kalsada. Isa sa mga pinakatampok na biyahe na naging malaking promosyon para sa tatak na BMW ay ang paglalakbay ni Denny Liska gamit ang modelong R-Size Napu. Noong 1958 bumili si Denny ng BMW R-Size Napu at sa katapusan ng Hulyo ng sumunod na taon, nagpunta siya sa Alaska at nagsimulang maglakbay. Tinapos niya ang bahagi ng ruta sa Hilagang Amerika, nagpahinga at noong 60 kasama ang asawa nagtungo sa Timog Amerika. Noong 63 at 64 nagpunta sila sa Europa kung saan nilibot nila ang malaking bahagi nito mula Nord Cap hanggang Gibraltar at pagkatapos ay nilibot nila ng buo ang kontinente ng Aprika. Sa kabuuan, sina Denny at ang kanyang kapareha ay nakapaglakbay ng humigit kumulang 153,000 kilometro. Sa BMW na ito, kailangan pa bang sabihin kung gaano kalaki ang naging ingay nito sa press at kung gaano kalaking promosyon ang naidulot ng biyaheng ito sa BMW? Kaya kung balak mong maglakbay sa buong mundo at hindi lang isa, bumili ka ng BMW modelong R60. Noong 60 na update ang mga modelo ng makina gamit ang seryeng may hulihang index na /5. Binubuo ito ng tatlong modelo, R50, R60 at R70 at 5 na may kaukulang laki ng makina, 500, 600 at 750 kubiko. Lubusang muling idinisenyo ang mga makina kaysa sa dati at pinalitan ang crankshaft bearings mula roller patungong plain bearings. Ang camshaft ay naka-chain drive at na yon ay nasa ilalim ng crankshaft, hindi na sa ibabaw ng makina para bumaba ang sentro ng grabidad. Жести. Unang beses naging available ang electric starter, pero nanatili rin ang kickstarter sa gearbox. May chrome na side panel at na-restyle na tangke ang unang mga modelo. Noong taong 1973, pinahaba ang likurang swing arm na nagpaganda ng handling at nagbigay daan para makapaglagay ng mas malaking baterya. Ang paglunsad ng mga modelong /5 ay kasabay ng paglipat ng produksyon mula Munich sa bagong pabrika sa Spandau, Kanlurang, Berlin, kung saan dati ang planta ng makinang panghimpapawid ng Siemens. Sa panahong iyon, malaki na ang nagbago sa pananaw tungkol sa motorsiklo. Ngayon, sa karamihan ng mga kaso, ito ay naging isang libangan at paraan ng paggugol ng libreng oras para sa mga taong may kakayahang pinansyal. At ang Serya 5 mula sa BMW ay tumutugon sa lahat ng pangangailangan na hinihingi para sa mga motorsiklo noong unang bahagi ng dekada 70. Patuloy ang pagtaas ng benta at ang modelong R75/5 ang pinakabumenta kasunod ng pre-war na R12 sa hanay ng makinang may boxer na makina. Noong 73 ay pinagdiwang ng Departamento ng Motorsiklo ang ika-50 anibersaryo at inilabas ang ikakalahating milyong BMW motorsiklo mula sa linya ng produksyon. Noong taon ding yon, napalitan ng ika-6 ang ika-5 henerasyon. Sa bagong linya, walang puwang para sa makinang may 500 cm kubiko. Ngayon, ang pinakamaliit na modelo ay 600 kubiko, nariyan pa rin ang 700 at 50 kubiko at nadagdag ang 900 kubikong R70/6 at sports na bersyon nito. S. Sport.
Ang dalawang huling modelo ay tugon sa pagbabago sa mundo ng motorsiklo. Sa merkado, lumabas na ang Honda CB 750 at Kawasaki Z1 nagtakda ng bagong pamantayan sa superbike. Ayaw ng mga Aleman na mawalan ng pwesto sa malalaki at high performance na motorsiklo. Ang pagpapatibay ng posisyon ng kumpanya sa mga merkado, lalo na sa US, ay pinagkatiwala kay Bob Lutz, direktor ng benta sa Hilagang Amerika, at kay Hans Muth na naging tanyag bilang designer ng Suzuki Katana. Bilang basehan para sa bagong modelo, ginamit nila ang R75 isang dalawa-valve na opposed engine na pinalalamig ng hangin na may kapasidad na 700 at 45 cm kubiko. Nagpasya ang mga lalaki na gawing 900 kubiko ang kapasidad sa pamamagitan ng paglaki ng diameter ng silindro. Ang makina ng standard na R60 ay umaabot ng 60 kabayo at sa sports na bersyon, 67. Ang mga motorsiklo ay nakakamit ayon sa pagkakabanggit ang pinakamataas na bilis na 187 km kada oras at 200 km kada oras. Higit pa rito, namumukod tangi ang bagong BMW dahil sa kakaibang disenyo nito kumpara sa ibang modelo. May bikini fairing sa manibela kaya mukhang mas agresibo at sporty ang motorsiklo. Ang kakaibang airbrush na Daytona Orange at Smoke Gray ang dahilan kaya madaling makilala ito sa kalsada. Sikat ang mga kulay na ito noon, lalo't karaniwang itim lang ang BMW motorsiklo. Noong taong 75, tuluyang inalis ang Kickstarter sa lahat ng modelo ng BMW. Pagkaraan ng isang taon, lumabas ang ikapitong henerasyon ng mga makina. Ipinakilala ang modelong BMW R80/7 na may makinang 800 kubiko sentimetro at ang mga modelong BMW R90/6 at BMW R90S. Pinalitan ito ng tatlong modelo: R100/7, BMW R100S at BMW R100RS na may 1 litrong makina. Ang huli ay may disenyo na may buong fairing at may pagmamalaki ang lakas na 68 kabayo. Kalaunan, ang linya ng Risang daan ay pinalawak pa ng mga bersyon na Risang Daan T, Touring, Risang Daan RT at Risang Daan CS. Klasikong e-sport. Hindi naging madali para sa BMW na makipagsabayan sa dynamic na Japanese na 4 silindro pero nabihag ng German teknolohiya ang mga mamimili dahil sa ginhawa, pagiging maasahan at lakas ng torque kahit sa mababang RPM. Noong taong 78, ipinakilala ang dalawang modelo kung maari nating sabihin ng panimulang at panggitnang antas, R45 at R65. Ang una ay pinaliit na bersyon na mas matatandang modelo na mas matalim at anggulo ang disenyo, habang ang pangalawa ay nasa panggitnang klase at gamit ang sasis ng R80. Ang mga makina ay nakatuon para sa mga baguhang motorsiklista. Noong dekada 70, naging karaniwan lang ang panahon para sa BMW kahit lumalakas ang Japanese Inline 4 sa kanilang kategorya. Maayos ang pananalapi ng kumpanya kaya nagpa siyang pamunuan na sumali sa karera. Hindi na nakakasabay ang opposite sa karera sa kalsada kaya na-decision silang mag-focus sa off-road gamit ang magaan na R75/5 na motorsiklo. Si Herbert Scheck ay 3 sunod na taon mula 1970 hanggang 1972 na nagwagi sa kampinato ng Alemanya sa klase na higit sa 500 kubikong sentimetro at nakakuha ng 2 gintong medalya sa sikat na karerang 6 days noong 1971 at 1973. Noon, ang mga magagaan na 2-stroke single-cylinder na motorsiklo ang nang inibabaw sa off-road na paligsahan. Pero nalaman din na may potensyal ang mabibigat na Aleman na motorsiklong may boxer na makina. Noong 1979 nanalo ang BMW sa German Off-Road Championship. Dito nagsimula ang tagumpay ng tatak sa mga rally na karera sa mga sumunod na taon. Sa huling bahagi ng dekada 70, naging uso ang iba't ibang uri ng rally na paligsahan. Ang pinakakilalang rally sa kasalukuyan, ang Dakar Rally, ay unang naganap noong katapusan ng Disyembre, 1979 hanggang simula ng Enero, 1980. Noong una, may paniniwala na sa ganitong uri ng karera, ang mananalo ay ang motorsiklong may katamtamang laki ng makina at magaanang timbang. Hindi inakala ng kahit sino na magtatagumpay sa kompetisyon ang mabibigat na Aleman na motorsiklo na may nakausling mga silindro. Pero ang 4 na panalo sa Dakar noong 1980, 1980, 3 1980, 4 at 1985 ay nagsasabi ng kabaliktaran. Noong 1980 inimbento ng BMW ang klase ng motorsiklong dual purpose o Tour Enduro. Dinisenyo ng inhinyerong si Rudiger Gutsche ang R80 GS para sa BMW.
Siya ay matagumpay na kalahok sa international 6-day races gamit ang sariling inangkop na R75/5. Ang GS ay nangangahulugang Geländestraße na literal na mula sa Aleman ay off-road kalsada. Noong 1987 sinimulan nilang isulat ang index na walang slash at bahagyang nagiba ang kahulugan nito. Ngayon, ang GAS ay ibig sabihin ay Gelände Sport o off-road na esports. May nakita rin akong paliwanag na ang ibig sabihin daw ay Gentleman Scrambler, pero ako mismo ay may pagdududa tungkol sa terminong ito. Sige na nga. Ang R80GS ay nilagyan ng 800 kubikong makina na may 50 lakas kabayo. Ang makina ay kinuha mula sa R80/7 pero ginamitan ito ng Nikasil na patong sa mga silindro kaya nabawasan ang bigat. Iba ang modelong ito sa karaniwang motorsiklo dahil sa mas mataas na ground clearance, mas mahabang travel ng suspensyon at mas malalaking off-road na gulong. Dito rin unang ipinakilala ang monolever suspension. Ang BMW ay mayroon ng tagumpay sa mga off-road na paligsahan pati na rin ng maraming taong karanasan sa 6 na araw na karera. Hindi mapapatawad ang hindi pagsubok ng bagong modelo at hindi ito pag-promote sa engrandeng kaganapan. Sa Paris-Dakar Rally noong 81, nagwagi si Hubert Ariol gamit ang espesyal na inihandang motorsiklo na R80GS. Sa sumunod na taon, natalo ang mga Bavarian sa Honda. Pero noong 83, muling inulit ni Ariol ang kanyang tagumpay gamit ang 870 kubikong bersyon ng R80GS. Nanalo si Gaston Rai sa Dakar gamit ang R80GS noong 1984 at noong 85. Ang kapasidad ng makina ay pinalaki hanggang 1,000 kubikong sentimetro at ang lakas ay umabot sa 75 kabayo. At muling nagwagi si Rae. Ito ay isang napakalaking tagumpay na ginawang bestseller, ang R80GS. Uso ang rally noong dekada 80. Ano ang hinangad ng karaniwang mahilig sa motorsiklo nang makita sa TV ang mga racer na nilalabanan ang matinding kondisyon at tinatawid ang buhangin at bato ng Sahara? Gusto niyang maranasan kahit konting adrenaline na yon. Kadalasan sapat ng lumihis mula aspalto tungo sa unang kalsadang lupa para maramdaman ang euphoria at pagpawisan sa likod. Para sa mas bihasang motorrider, naging paglalakbay ito na may pakikipagsapalaran at pagmamaneho hindi lang sa mga pampublikong kalsada. At syempre, ang BMW R80GS ang dapat tumulong dito. 4 na beses pa nga itong nanalo sa Dakar. Magaling ang pag-promote ng BMW sa bagong modelo nila. Nag-alok ang kumpanya ng maraming ekstrang pyesa para sa motorsiklo gaya ng 32 litro na tangke kapalit ng 11.5 litro. May pirma ni Gaston Ray, isang upuang pang-isahan, hindi kinakalawang na tambutso, mga sistema ng bagahe at iba pa. Ibig sabihin, unang beses nag-alok ang tagagawa ng motorsiklo ng motorsiklong handa na sa paglalakbay at mga pang off-road na pakikipagsapalaran diretso mula pabrika sa mamimili. Noong 1984 bilang paggunita sa kanilang tagumpay, naglabas ang kumpanya ng espesyal na R80GS Paris-Dakar na motorsiklong pangkalsada na may malaking tangke ng gasolina tulad ng sa racing motorsiklo. Maaring sabihin na ito ang ninuno ng mga modernong GS na may adventure na pangalan. Mula taong 1980 hanggang 1987. 21,860 motorsiklo ng modelong ito ang lumabas sa linya ng produksyon at dito nagsimula ang GS series ng BMW. Hanggang ngayon, nananatiling pangunahing haligi ng negosyo ng motorsiklo ng BMW ang segment ng malalaking komportableng enduro para sa paglalakbay. Noong taong 1986 sinamahan ng 100 GES na may 1 litrong makina ang 80 GES at noong 1987 pinalitan ng 65 GES ang 80 GES. Noong 2009 nakapaglabas na ang BMW ng 500,000 GS series na motorsiklo. Tagumpay ito. Ito ay dahil sa sipag ng mga marketer ng BMW na itinulak ang Wunder motorsiklo para sakupin ang mga lupain sa mundo. Nakatulong din dito ang teknolohiya at mga pangyayaring hindi direktang kaugnay. Ano pang masasabi sa mga paglalakbay ni na Ewan McGregor at Charlie Berman na detalyadong naitala sa Long Way Round? Naglakbay ang magkaibigan gamit ang R-Libo 150 GS. Bago simulan ang proyekto, pumili ang grupo kung pipirma ng kontrata sa BMW o KTM. Pinili nila ang huli, pero ilang buwan bago magsimula, umatras ang KTM sa partnership dahil hindi raw nila kayang lampasan ang ruta sa Siberia. Sa huli, pumirma sila ng kontrata sa BMW para sa 3 R1000, 100 at 50 GS na inangkop para magtagumpay sa misyon. Wala nang nagawa ang ibang brand kundi habulin ang BMW at subukan makakuha ng bahagi sa segmentong ito ng mga motorsiklo. Sa mga motorsiklong pangkalsada, may inaabangang pagbabago ang BMW. Lumalakas din ang presensya ng mga Japanese
race motorsiklo lalo na sa kalsada at pampalakasan. Noong dekada 70, naisip ng BMW na lagyan ng 4 na silindrong boxer engine ang kanilang bagong flagship models. Pero pagsapit ng taong 1975, ipinakilala na sa publiko ang motorsiklong Honda Goldwing 1000 na may ganitong klase ng makina. Ang ganitong motorsiklo ng BMW ay tiyak na magmumukhang pangalawa lang. Kailangan nilang ilagay ang mga plano sa archive at maghanap ng ibang paraan para maresolba ito. Noong 1977, gumawa ang 28 anyos na inhinyero na si Josef Fritzenfenger ng prototype na motorsiklo gamit ang paayon na inline na makina ng Peugeot. 104 na kotse. Hindi nagustuhan ng mga inhinyero dahil naging sobrang bigat at hindi magalaw ang motorsiklong may makinang pangkotse. Sa simula ng 1979, pinamunuan ni Eberhard Sarfert ang BMW Motorrad na agad namang nag-utos sa mga kinakailangan kaya nagsimulang umusad ang proyekto. Ang grupong may 250 katao ay inutusan gumawa ng makinang may lakas na hindi bababa sa 90 kabayo at kasing tipid sa gasolina ng mga kakumpetensya. Dito, iniwan nila ang carburetor at pinili ang Bosch injection, pati ang 8 balbula cylinder head. Pero may 2 camshaft na pwedeng gawing 16 na balbula sa hinaharap. Dahil sa mga pagsisikap na ito, noong 1982 sa exhibition sa Paris, ipinakilala ang BMW K100, ang unang motorsiklo ng BMW na lumihis mula sa boxer na makina at gumamit ng bagong disenyo. Ang makina ay nakapwesto ng pahaba sa frame at nakahiga sa gilid. Ang crankshaft ay nasa kanan at ang mga silindro ay nakaharap sa kaliwa. Upang mapanatili ang katanggap-tanggap na haba ng makina at syempre ang haba ng motorsiklo at ang wheelbase, ang diameter ng mga silindro ay ginawang maliit, 67 mm at ang stroke ng piston ay 70 mm. Para mapagaan ang konstruksyon, ginawang bahaging estruktural ng frame ang makina. Ang K-Sto Road at ang sumunod na sport touring na K-Sto RS ay modernong tingnan para sa simula ng dekada 80. Dahil sa bagong makina, nakahabol ang mga alimad sa mga Hapones sa katangian. Naglabas sila ng patalastas na ikinamangha ng mga inapon ng samurai dahil sa lumilipad na ladrilyo. Ang K100 ay may mga sumusunod na katangian. 70 kabayo ang lakas, timbang na 239 na kilo, pinakamataas na bilis na 220 km kada oras at kayang umabot mula 0 hanggang 100 sa 4.3 segundo. Higit pa sa maayos pero hindi ito sapat na sporty at hindi rin sapat na pangturista. Hindi pumatok sa merkado ang pangunahing modelo pero naging bestseller ang K100 RS na bersyon. Noong 1984 pa lang, mahigit 30,000 K-serye na motorsiklo ang naibenta. Tinawag ang K100 na lumilipad na ladrilyo dahil sa kakaibang integrated na makina sa frame. Noong taong 85, idinagdag ang BMW K75 bilang panimulang modelo. Ang K75 ay nilagyan na nakahanay na 3 silindrong maki na may kapasidad na 750 kubiko sentimetro na siyang naging unang makina ng BMW na may balanse na baras. Noong 1989, ang modelong K100 ay in-upgrade at tinaas ang lakas hanggang 100 kabayo. Para dito, ang ulo ng makina na may walang balbula ay pinalitan ng may 16 na balbula. Pinalitan ng paralever suspension ang monoliver sa likuran na nagbigay ng dagdag na ginhawa at kontrol sa motorsiklo. Sa huling bahagi ng dekada 80, naging tatak ng BMW motorsiklo ang paralever. Noong 1973, ipinakilala naman ang telelever na harapang suspensyon sa kanilang 2 gulong na sasakyan. Noong dekada 80, maraming inhinyero ang nagsikap maghanap ng pinakamahusay na suspensyon para sa motorsiklo. May ganitong disenyo sa Italia, gaya ng Moto Guzzi, at may kaparehong gawa ng telelever ni Plo de Fior ng Pransya at Norman Hossack ng Scotland. Ginamit ng BMW ang disenyo ni Hossack. Noong 1988, inilunsad ng BMW ang K1, ang unang sports bike nila matapos ang matagal na pahinga sa produksyon. Namumukot-tangi ang motorsiklo sa buong fairing at matapang na disenyo, pero hindi rin ito naging halimaw sa kalsada ang dagdag na bigat ng estruktura. At ang paglabas noong 72 ng isang motorsiklo tulad ng Honda Fireblade ay tuluyang nagpatigil sa K1. Matapos ang serye ng K100 ay naging lipas na, pinalitan ito noong 72 ng serye ng K1000 na may mas malaking makina, ngunit nagbibigay pa rin ng parehong limitadong 100 kabayo na itinakda ng batas. 18 ng Marso, 91 taon. Sa araw na ito, inilabas ang ika-1 milyong motorsiklo ng BMW. Ito ay naging K75 RT, formal na inabot sa senador ng Berlin para sa usaping ekonomiya at teknolohiya, sa gitna ng laban para sa kalinisan ng paligid.
Ang BMW ang unang tagagawa ng motorsiklo na nag-alok noong 1900 ng 3-way catalytic converter para isaayos ang komposisyon ng usok. Dekada 90, tuloy ang pagbabago. Sa puntong ito, may anti-lock braking system na ang BMW motorsiklo hanggang sa mga modelong R80 at R100. Ang pagpapalamig ng makina ay ginagawa lamang sa pamamagitan ng hangin. Ang mga makinang ito ay tinatawag sa ilang mga grupo bilang airhead. Noong 92 hanggang 93, inilabas ang 1,000 at 100 cc na makina na tinawag na oilhead na may air oil cooling. Ngunit ang R80GS at R100GS na air-cooled ay patuloy na ginawa hanggang noong 77 taon nang lumabas ang serye ng BMW R850. Mula dekada 80, sumunod ang BMW sa estratehiyang gumawa ng iba't ibang motorsiklo mula sa isang plataforma. Halimbawa, kunin natin ang 1,000 at 100 na Boxer engine. Mayroong version para sa kalsada na R2 Enduro o kaya ay ang dual-purpose na motorsiklo na GS. 2 disc RT Sport S. Noong 73 taon, matapos ang mahabang pahinga, lumabas ang isang silindro modelo na F6 na 150 ST Strada. Ito rin ang unang motorsiklo ng BMW na may kadena sa likurang transmisyon. Pagkalipas ng isang taon, lumabas ang bersyon na F6 na 150 Funduro. Ang modelong ito ay binuo kasama ng kumpanyang Italyano na Aprilia, kaya naman ang F6 na 150 ay sobrang kahawig ng Pegaso 6 na 150. Ang modelong ito ay nilikha bilang tugon sa kasikatan ng mid-displacement single cylinder noong dekada 90 at sa sumunod na dekada 2000 at para palawakin ang linya ng produkto. Mula 2,000 hanggang 2007, inilabas ang modelong BMW F6 na 150 GS sa 3 bersyon, Enduro, Dakar at Motard. At noong 97, sinubukan din ng BMW ang kanilang kakayahan sa niche ng mga cruiser gamit ang modelong R1000-200C. Hindi ito kopya ng Amerikanong modelo. May sariling disenyo at interpretasyon ang BMW sa cruiser. Sa pagtatapos ng dekada 90, ipinakilala ang Boxer engine na may kapasidad na 1,100 at 50 kubiko at ang kaukulang linya ng mga sasakyan. Patuloy na na-develop ang mga inline engine ng BMW. Ang mga motorsiklo ng Serye K 1,200 LT na ginawa mula 1,900 at 78 hanggang 2,000 ang naging huling mga motorsiklo ng BMW na may 4 na silindrong makina na nakahiga ng pahalang sa gilid. Pagkatapos nito, ang mga motorsiklo ng BMW K serye ay nagsimulang lagyan ng bagong inline engine na may kapasidad na 1,200 kubiko. Ngunit na yon ay nakatayo na gaya ng nararapat, patawid sa frame at nakatagilid ng 55 degree pasulong. Patuloy na tumataas ang benta ng BMW motor bawat taon. Sa dekada 90, 30,000 motorsiklo kada taon ang nabebenta at pagdating ng taong 2000, tumaas ito ng 3 beses sa 70,000. Habang abala ang mga ininyero sa paggawa ng makina para sa proyektong R250 na mapapasigla sa linya ng mga Boxer o yung mismong 1,000 at 100 Boxer engine, may air oil cooling at kasabay nito, ginagawa rin ang kakaibang makina at bagong superbike model. Noong taong 1970, sinimula ni Heinz Hage at ng kanyang kuponan sa BMW ang paggawa ng pangkarerang Boxer engine na may liquid cooling, desmodromic valve drive at 1 litrong displacement. Ambisyoso ang layunin nila, bumalik sa World Superbike matapos 15 taon sa road racing at talunin ang lahat, kabilang ang Ducati at L-Twin. Dito nabuo ang prototype ng BMW R1 Boxer. Pagsapit ng 72 taon, handa na ang motorsiklo. Literal na inikot ng mga taga-disenyo ang makina para kapag malalim ang tagilid sa liko, hindi sumayad ang valve cover sa kalsada. Ang Delta Box type na aluminum frame ay custom made at may carbon fiber na fairing. Ang motorsiklo ay may tuyong timbang na 160 kilo. Noong 1,972, sinimulan ang test run. Sa simula, nakakuha sila ng 132 lakas kabayo mula sa makina at hindi nagtagal ay naging 140. Ayon sa mga gumawa ng RI sa Boxer, medyo mabigat ang motorsiklo. Para siguradong manalo sa karera at hindi lang mag-ikapito o ikawalo, kailangan dagdagan ng 15 hanggang 20 kabayo ang lakas. 280 km kada oras ang pinakamataas na bilis. Dahil sa sobrang lapad ng motorsiklo, tinatamaan na ito ng hangin kaya hindi na bumibilis.
Sa pagtatapos ng taong 72, napagpasyahan ng BMW na hindi na praktikal ang komplikadong proseso sa Boxer Twin kaya isinara ang programa. Ang natatanging prototype ng BMW R-ISA ay dinala sa imbakan sa Munich habang ang ikalawa, isang kakaibang motorsiklo, ay lumampas sa prototype at inilabas bilang serye. Noong kalagitnaan ng dekada 2000, naisip ng mga Aleman sa BMW na gumawa ng perpektong hard enduro para makipagsabayan sa KTM ng Austria at 4 na Hapones na tagagawa. Ang bagong motorsiklo ay kailangang magtaas ng prestiyo ng tatak sa off-road na paligsahan. Noong 2007, binili ng BMW mula sa MV Agusta ang Husqvarna. Pero sa kabila ng mayamang karanasan ng mga huli sa pagdidisenyo ng magagaan at matitinding enduro, nagpasya ang BMW na tahakin ang sarili nilang landas. Kaya lumitaw ang motorsiklong G400 at 50X. Sa makinang ito, may ilang kakaibang technical na solusyon. Tangke ng gasolina sa ilalim ng upuan at pinagsamang axis ng swing arm at pangunahing sprocket kaya hindi lumuluwag o humihigpit ang kadena habang gumagana ang suspensyon. Hindi rin karaniwan ang frame ng motorsiklo at ang clutch ay nasa crankshaft imbes na sa primary shaft ng gearbox. Sa madaling salita, talagang nagsikap ang mga ininyero ng BMW sa kanilang pagsubok na lumika ng perpektong enduro. Gayunpaman, nagkaroon ng paunang problema ang G400 at 50X at nagreklamo ang mga racer sa kakaibang handling nito. Sa huli, hindi naging popular ang modelong ito kaya itinigil ang produksyon noong 2010. Gayunpaman, ang mga solusyong ginamit sa motorsiklong ito ay nahanap ang kanilang lugar sa mga sumunod na motorsiklo ng BMW. Partikular, ang tangke ng gasolina sa ilalim ng upuan ay makikita na rin sa mga modelo ng F-Series. Noong 2008 ang pamilya ng F ay nakatanggap ng makina na may ayos na hindi pa nagamit ng BMW noon, inline twin na makina. Lumitaw ang pamilya ng F800 na sa ating kasalukuyan ay umunlad bilang F800 at 50 at pagkatapos ay naging F900. Ginawa ito para makasabay sa uso sa merkado ng motorsiklo. Noong dekada 2000, sinubukan pa ng BMW ang paggawa ng scooter. Kasabay nito, ipinakilala ng kumpanya ang nag-iisang modelo ng medyo hindi karaniwang BMW C1. Layunin ng BMW sa C1 ay mapasakay ang mga driver ng kotse sa scooter para sa masisikip na kalsada ng lungsod. Ang ideya ay mag-alok ng liksi at kakayahang makalusot ng motorsiklo, ngunit wala ang maraming kaakibat na panganib o problema. Ang C1 ay saradong scooter na nagbibigay ng dagdag na kaligtasan at proteksyon laban sa masamang panahon. Nakaupo ang driver sa upuang parang kotse na may 4 na puntong seatbelt. Inilunsad noong 2000 naging available ang scooter na ito sa Europa. Ngunit mababa ang benta kaya itinigil ang C1 sa produksyon. Noong 2002, Noong 2009, ang electric na bersyon na C1E ay ipinakilala bilang isang konsepto. Pagsapit ng 2004, nag-evolve ng Boxer Twin na makina. Lumabas ang serya ng mga motorsiklo na R1000 at 200. Ito pa rin ang parehong oilhead na makina na may pinalaking kapasidad na naging 1,000, 170 cm kubiko. Matagal ding hindi minodernisa ng BMW ang makinang ito. Noong 2013 lang nila ito nilipat sa liquid cooling system. Pagtapos ng dekada 2000, na-update ang kina modelo. Pagsapit ng 2008 hanggang 9, lumaki na ang inline-4 engine hanggang 1,300 kubiko. At makalipas ang ilang taon, noong 2011, 2 na silindrong touring na modelo ang idinagdag sa Serye K. BMW K 1600 GT at BMW K 1600 GTL. Ang una ay Grand Tourer, ang pangalawa ay Lux Tourer. Noong dekada 2000, kahit nabigo ang R1 noong unang bahagi ng dekada 90, hindi sumuko ang pamunuan at mga inhinyero ng BMW sa paglikha ng tunay na superbike. Mahalagang hakbang dito ang serye ng mga makinang HP2. Gumamit sila ng 1,000 at 200 Boxer bilang base at gumawa ng 3 modelo ng motorsiklo mula rito. Ang HP2 Enduro ay inilabas mula 2005 hanggang 2008, ang HP2 Megamoto mula 2007 hanggang 2010 at ang HP2 Sport mula 2008 hanggang 2012. Medyo malamig ang pagtanggap ng publiko sa unang 2 modelo, ngunit maraming papuri ang nakuha ng sport na bersyon. Ang pinuno ng proyekto ng HP2 Sport na si Gerhard Lindner, na dati ring racer, ay may napakatumpak na pag-unawa kung saang direksyon dapat dalhin ang pag-develop ng HP. Ang layunin ay mas ambisyoso kaysa dati.
gumawa ng pinakamabilis at pinaka-advanced na motorsiklo na may opposed engine sa kasaysayan. Nagtagumpay silang makagawa ng isang motorsiklo na may timbang na 100 at 99 na kilo at may pinakamataas na lakas na 100 at 33 lakas kabayo. Hanggang sa taong 2018, nanatiling ito ang pinakamakapangyarihang boxer na makina mula sa BMW. Hindi pangunahing layunin ng HP Dalawa Sport ang mataas na benta. Kailangang subukan ng ilang teknolohiya bago lumika ng superbike. Mataas din ang moral ng team ng mga inhinyero matapos ang HP dalawa. Sa Munich noong Abril ng 2008, ipinakilala ng BMW ang isang sports model na kayang makipagsabayan sa pinakamagagaling na sport bike sa buong mundo. Ito ang S1000RR. Nagsimula ang produksyon ng modelong ito sa 1 litro na klase noong 2009. Kahanga-hanga ang dynamic na katangian ng S1000RR dahil ito ang pinakamakapangyarihang makina sa klase nito na may 173 kabayo. At simula sa ikatlong henerasyon na lumabas noong 2015, naging 179 na kabayo. Sapat na ang ganitong potensyal para makapagpabilis mula 0 hanggang 100 sa loob ng 3 segundo at makamit ang pinakamataas na bilis na 279 na kilometro bawat oras. Sa paghahambing na pagsubok ng Master Superbike noong 2010, natapos ng motorsiklo ang 1 kilometro mula sa hinto sa loob ng 18 at kalahating segundo, naabot ang 285 kilometro bawat oras. Natapos ang klasikong distansya na 1 kapat milya sa 10 punto, 1 segundo na may bilis na 235 kilometro bawat oras sa finish line. Ang Motorrad, isang German na magazine, ay nagkumpara ng pinakamalakas na sport bike sa 1 litro na klase. At ang S1000RR ang naging pinakadinamikong motorsiklo, umabot ng 305 kilometro bawat oras at mula sa hinto ay umabot ng 200 kilometro bawat oras sa loob ng 6 na buo at 9 na 10 segundo. Sa ganitong paraan, nalampasan ng BMW S1000RR ang lahat ng mga motorsiklong pangmaramihang produksyon pagdating sa bilis noong taong 2010. Noong 2009, sumali na ang BMW S1000RR sa World Superbike Championship. Pagkalipas ng ilang taon, ang mas espesyal na bersyon ng S1000RR para sa karera ay tinawag na HP4 at noong Setyembre 2020, ipinakilala ang mas pinahusay na M1000RR. Ang motorsiklo ay orihinal na binalak para lamang sa karera, ngunit pinayagan din ng motorsiklo na magamit sa mga pampublikong kalsada. Ito ang tinatawag na homologasyon. Sa totoo lang, ito ang unang modelo ng motorsiklo ng BMW na may prefix na M sa pangalan, na mas kilala sa mga kotse. Sa totoo lang, ito ay isang mas pinaunlad na S1000RR. Ang binagong makina ay may lakas na 212 kabayo. Malalaking pagpapabuti at pagbabago ang ginawa sa mga suspensyon at preno at ang fairing ay nilagyan ng mga espesyal na pakpak na nagpapataas ng downforce. Noong taong 14, lumabas ang S1000XR, isang modelo na masasabi nating crossover na ginawa gamit ang bahagyang inayos na makina mula sa sport bike. Patuloy na lumaki ang benta ng BMW sa bagong siglo. Noong 2010, 78,000 motorsiklo ang naibenta at noong 2016, 145,000. Kasabay nito, ang Serye R ay bumuo ng 53 at 6% ng lahat ng motorsiklo ng BMW na naibenta noong 2016. Ang 1,200 GS ang may pinakamataas na record, 17% ng lahat ng BMW motorsiklo. Malapit sa pagtatapos ng 2010, ipinakilala ng BMW ang bagong Boxer engine na may kapasidad na 1,250 kubiko. Lumabas ito dahil hindi nagpapahuli ang mga kakumpetensya, lalo na sa segment ng malalaking tour enduro. Ang luma at maasahang Re 1,000 at 200 GS ay nagsimulang mahuli sa maraming katunggali sa klase nito pagdating sa lakas at hatak. Kaya lumitaw ang Re 1,000, 250 GS at ang road version na RT. Sa totoo lang, noong 2024 na taon, dahil sa parehong trend, lumabas ang 1,300 modelong GS. Mas malakas na kapangyarihan at torque, mas magaan na timbang, bagong disenyo, at opsyonal na otomatikong transmisyon. Dapat ding isama ang modelong R18. Pangalawang pagtatangka nito ng BMW matapos ang R1000 200C na pumasok sa merkado na mabibigat na cruiser. Lumabas ang R18 noong 2020 taon at nilagyan ang modelong ito ng pinakamalaking 2-silindrong boxer engine sa kasaysayan, 1 at 8 litro. Ang output na lakas ay 71 lakas kabayo.
At ang pinakamataas na torque ay 158 Nm at sa pagitan ng 2,000 hanggang 4,000 RPM, laging higit sa 150 Nm ang available. Sa nakaraang taon, may mga usap-usapan tungkol sa pag-develop ng modelong R20, isang cruiser na may mas malaking makina. Tulad ng inaasahan ninyo, 2 litro ang displacement nito. Mahirap talakayin ang mga modelo ng kamakailang taon sa kasaysayan dahil masyado ba silang bago. Sa paglipas ng panahon, lang malalaman ang tagumpay ng bawat disenyo sa technical at komersyal na aspeto. Patuloy na sumusulong ng may kumpiyansa ang BMW. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang aking kwento. Sa episode na ito, tinalakay ko ng mas detalyado at kawili-wili ang kasaysayan ng BMW motorsiklo. Talagang interesante ang kasaysayang ito. Dito, may lugar para sa swerte, kabiguan, paglilingkod, kasamaan at layunin ng mga inhinyero na gumawa ng mahusay na motorsiklo. Sa tagumpay, kabiguan, record at makukulay na kwento, lahat ay bahagi ng kasaysayan ng BMW. At umasa ako na ngayon ay alam nyo na ng kaunti pa tungkol sa brand na ito ng mga motorsiklo. Ang mga ganitong episode ay nangangailangan ng malaking trabaho mula sa akin at ako lang ang gumagawa ng lahat ng ito. Pero dahil sa inyong suporta, dahil sa inyong mga panonood, reaksyon, pag-subscribe, pag-share, komento, donasyon at iba pa, kaya kung nagustuhan nyo ang material na ito, huwag kayong mag-atubiling suportahan ang aking ginagawa. Kasama nyo si Crash Moto Channel. Hanggang sa muling pagkikita.